Kumusta? Ako si Charles mula sa Anikap. Isang batang ipinanganak na bulag na may peklat ng bayani na nakaukit sa kanyang katawan. Sinabihan siya na hindi niya kailanman makikita ang mundo, kaya nagpasya siyang gumamit ng mahika upang likhain ang sarili niyang mga mata. Habang sinusubukan ang maliliit na bagay gamit ang kanyang mahika, napagtanto niya na kaya niyang tukuyin ang pulang mansanas mula sa berde nang hindi niya nakikita. Pagkatapos ay ginamit niya ang mahika upang bakasin ang tinte sa mga libro at dahan-daang nagsimulang maunawaan ang mga larawan. Nagpersige pa siya, at sa kalaunan ay natuto kung paano baguhin ang kulay at hugis ng tubig hindi para sa pagsasanay kundi upang matutunan kung paano gumagana ang mundo. Kalaunan, nakarating siya sa punto kung saan kaya niyang hubugin ang tubig upang maging mga hayop na gumagalaw at lumilipad ng mag-isa. Ang problema ay nalalampasan niya kalaunan ang lahat ng nagtuturo sa kanya, at ang tanging tao na natitira na makapagbibigay gabay sa kanya ay isang maharlikang salamangkero na hindi man lang niya pinapayagang makaharap. Nagsisimula ang kwento habang nagtataka ang isang batang nagngangalang Conang kung ano ang ibig sabihin ng makakita. Sinabi na sa kanya ng lahat na hindi makakita ang kanyang mga mata, kaya nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nito. Bulag si Conang sa buong buhay niya. Kaya ipinaliwanag ng kanyang ama na ang makakita ay simpleng ang kakayahang makita ang mga kulay at hugis. Tungkol naman kay Conang, ang kanyang mga mata ay may peklat ng bayani na iniwan ng banal na kabalyerong nagngangalang Hester. Sabi ng ama ni Conang na ito ay isang bagay na ipagmamalaki, kaya sumasang-ayon si Conang at tinatanggap ang kahulugan sa likod ng mga salita ng kanyang ama. Ilang katulong ang hindi maiwasang maawa sa kanya, ngunit hindi maintindihan ni Conang kung bakit. Hindi niya alam ang anumang kaibahan, kaya hindi niya maintindihan kung bakit sila maawa sa kanya dahil hindi siya nakakakita. Isang araw, dinala si Conang upang makipagkita sa isang nagngangalang Binibining Jenny, at nagtataka siya kung kailangan ba talaga niyang mag-aral ng mahika. Sinabihan siya na sayang kung hindi, dahil isinilang si Conang na may watercress. Ang kakayahang gumamit ng mahika ay isang napaka-espesyal na bagay, kaya gusto nilang lubos itong samantalahin ni Conang. Si Conang sa kabilang banda ay hindi gaanong optimista, dahil kahit matuto siya ng mahika, hindi pa rin siya makakapunta kahit saan ang walang tulong ng iba. Nagkita si Conang at si Jenny, at ipinakilala niya ang sarili bilang guru niya sa mahika bago simulan ang kanilang unang leksyon. Inutusan niya si Conang na sabihin ang salitang Iori, at humanga siya nang nagawa nitong gamitin ang spell sa unang pagsubok pa lang. Nagtataka lang si Conang kung anong uri ng mahika ang ginagamit niya, kaya ipinaliwanag ni Jenny na ito ay mahika ng tubig. Sa kasamaang palad, hindi makita ni Conang ang sarili niyang kamanghamanghang mga paa, kaya inilarawan ito sa kanya ni Jenny ng detalyado. Ang salamangka ay tinatawag na Iori, at pinahihintulutan nito siyang makalikha ng tubig gamit ang mahika. Sabi niya ang tubig ay napakalinaw, at ito ay kasinlaki ng isang mata. Dahil sa pagbanggit lang ng mga mata, naisip ni Conang ang sarili niya. Kaya humingi ng tawad si Jenny. Natatakot siya na baka napasama niya ang loob ni Conang, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Ang kanyang mga salita ay nagbigay inspirasyon kay Conang habang may naiisip siya. Kung mapapahusay niya ang paggamit ng mahika, baka makagawa siya ng mga mata para sa kanyang sarili. Nakahanap si Conang ng bagong pag-asa sa ideyang ito, kaya nagpasya siyang gawin itong layunin ng kanyang buhay na gumawa ng sarili niyang mga mata gamit ang mahika. Sa bagong pananaw sa buhay, natuklasan ni Conang na mas interesado siya sa mga bagay-bagay kaysa dati. Kahit ang sandwich na kinakain niya ay mas kawili-wili na ngayon. Hindi niya ito binigyan ng kahit isang pag-iisip dati, pero ngayon ay hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang laman. Dahil sa pag-asang ito para sa mas mabuting buhay, nakikita ni Conang ang mas malalim na kahulugan sa lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay talagang kawili-wili sa kanya ngayon, at gusto niyang malaman ang lahat tungkol sa mundo sa paligid niya. Nagtataka si Conang kung ano ang parang damong bagay sa kanyang sandwich, kaya ipinaliwanag ng kanyang katulong na ito'y letsugas. Ang bagay na may kakaibang lasa ay mustasa, at ang matamis na bahagi ay isang plum. Maging ang katulong ay nasisiyahan dito dahil sa bagong interes ni Conang sa pagkain, mas nagiging masaya ang pagluluto para sa kanya. Sabi ni Conang na marami siyang naamoy na iba't ibang bagay, at nakita nating napadala ang kanyang katulong. Muli niyang sinabi na talagang masaya na ngayon ang pagluluto, kaya't gumawa siya ng ilang putahe para kay Conang.
Pagkatapos, si Kanang ay pumunta sa isa pang aralin. Ipinaliwanag niya na gusto niyang marinig ang kwento ng banal na gabi hister, ngunit nagulat ang guro. Hindi niya alam kung magandang ideya yon, ngunit tiniyak ng katulong ni Kanang na handa siya. Gusto ni Miss Flora na sabihin niya sa kanya kung masyado nang mabigat para sa kanya ang kwento, ngunit sinabi ni Kanang na huwag siyang mag-alala. Nauuhaw siya sa lahat ng uri ng kaalaman ngayon, at gusto niyang matuto hanggat maaari. Ipinaliwanag ni Flora na matagal na panahon na ang nakalipas, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga bayani ng mundo at ng Demon Lord. Si Hister ang bayani ng bansang ito, at kalaunan ay siya ang nakatalo sa Demon Lord. Sa kasamaang palad, binayaran niya ang kapalit ng paggawa nito, dahil nawalan siya ng isang braso at isang binti sa labanan. Mula ng digmaang yun, paminsan-minsan, ang mga inapo ni Hister ay ipinanganak na may kulang. Sila ay ipinanganak na walang braso o binti, o sa kaso ni Kanang, siya ay ipinanganak na walang paningin. Tinawag ng mga tao ang ganoong mga bata na mga reinkarnasyon ng bayani, o ang peklat ng bayani. Habang muling nagsasanay ng mahika si Kanang, iniisip niya kung paano siya isa sa mga reinkarnasyon ng bayani. Ngunit hindi niya hinahayaan na iyon ang magpapakilala sa kanya, dahil siya pa rin ang kanyang sarili, at ang mahikang ginagamit niya ay sarili niyang kapangyarihang mahika. Maayos ang takbo ng pagsasanay ni Kanang, dahil mas mahusay na niyang makontrol ang tubig ngayon. Nagawa niyang hatiin ang isa sa mga orbs ng tubig, at sinabi ni Eiko sa kanya na hinati niya ang mga ito sa perpektong pantay na hugis. Mas nagiging kumpiyansa si Kanang sa bawat pagsubok, at muli siyang nangako na gagawa ng bagong mga mata gamit ang mahika balang araw. Ayaw ni Kanang na may humadlang sa kanya, ngunit nakakapagod ang paggamit ng mahika. Siya ay walang tigil sa pagpaprakti mula nang magsimula, at sa wakas ay sumuko ang kanyang katawan. Sabi ni Kanang na kailangan pa niya ng marami, kaya ipinapalagay ni Eiko na ang ibig niyang sabihin ay kailangan niya ng mas maraming pagmamahal mula sa kanya. Binibigyan niya ng papuri ang sarili sa pagbuhos sa kanya ng walang limitasyong pagmamahal, dahil nakakatulong ito. Siya sa pagsasanay, mabilis naman siyang kinurek ni Kanang, gayunman, dahil ang talagang kailangan niya ay mas maraming kaalaman at tibay. Iyan ang kinakailangan para sa malakas na mahika, at si Kanang ay mas determinado kaysa dati. Ipinaalala ni Eiko sa kanya na 7 taong gulang pa lamang siya, kaya lalakas pa siya, ngunit tumatanggi si Kanang na magsayang ng anumang oras. Hindi katanggap-tanggap ang mawala ng malay dahil sa paggamit ng batayang mahika, kaya kailangan niyang umunlad. Nakaisip si Eiko ng magandang ideya, at sinabi na dapat niyang dagdagan ang kanyang pagkain para magkaroon ng mas maraming enerhiya. Gayunpaman, ang paggawa nito ng masyadong mabilis ay maaaring magdulot ng mga problema, kaya gagawin nila ito ng payugto-yugto. Gusto ni Kanang ang ideya, kaya sinabi niya na gusto rin niyang palakasin ang kanyang mga kalamnan. Sa kasamaang palad, hindi siya masyadong magaling sa pagtakbo o paglalakad, kaya iminungkahi ni Eiko na magsanay na lang siya sa espada. Gustong-gusto rin ni Kanang ang ideyang ito, kaya dali-daling umalis si Eiko para hanapin ang pinakamahusay na espadachim na magtuturo sa kanya. Bago siya umalis, pinasalamatan siya ni Kanang sa malaking tulong niya, at pinasalamatan naman siya nito bilang ganti sa papuri. Pagkalipas ng ilang sandali, nakita natin na sinimulan na ni Kanang ang kanyang pagsasanay sa espada. Ang kanyang instruktor ay nagngangalang Oro, at sinabi niya kay Kanang na bigyang pansin ang mga kalamnan sa ang kanyang mga braso at balikat. Si Oro ay napakadetalyado sa kanyang aralin, at inutusan niya si Kanang na bumaba ang indayog sa pagkakasunod-sunod ng mga balikat, siku, at pulso. Sa huli, dumating si Jenny para sa kanyang susunod na aralin, kaya pinasalamatan ni Kanang si Maestro Oro. Nagulat si Jenny na makita na si Kanang ay natututo ng paggamit ng espada, kaya ipinaliwanag niya na ginagawa niya ito upang mapabuti ang kanyang mahika. Kailangan niya ng mas maraming kaalaman at tibay, kaya ang pagkakaroon ng mas maasahang katawan ay lubos na makatutulong sa kanya. Lubos na hindi makapaniwala si Jenny dahil malaki na talaga ang ipinagbago ni Kanang simula nang una silang nagkita lang ilang araw na ang nakalipas. Sinabi ni Jenny sa kanya na maaari siyang magpahinga sandali bago sila magsimula, ngunit si Kanang ay sabik ng umpisahan. Nagpasya si Jenny na babalikan nila ang Ayori spell mula sa huling aralin, kaya sinabi niya sa kanya na maaari siyang magsimula sa kung ano ang naaalala niya. Sinabi niya na ayos lang kung nakalimutan niya kung paano ito gawin,
at nagulat siya nang ipakita ni Kanang ang kanyang malaking pag-unlad. Nakaya niyang magpatawag ng ilang orbs ng sabay-sabay, at napipi si Jenny. Konting bahagi lang ng spell ang itinuro niya, kaya hindi siya makapaniwala na si Kanang ay mayroon ng. Nagawa niya ito sa sarili lang niya. Nakakatakot ang ganitong klase ng pag-unlad, ngunit mas nakakagulat na hindi man lang na-realize ni Kanang kung gaano ito kahanga-hanga. Samantala, isang batang babae na nagngangalang Mir Aika ang sinabihan na handa na ang karwahe niya. Nais ni Mir Aika na sana hindi na lang siya pumunta, kaya nagtataka ang kanyang katulong kung talagang ayaw na ayaw ba niya ang ideya ng pagbisita sa kanyang nobyo ng ganoon. Sinabi ni Mir Aika na malamang ay ganoon din ang nararamdaman ni Kanang dahil lagi itong mukhang malungkot tuwing nagkikita sila. Sa kasamaang palad, wala nang ibang pagpipilian si Mir Aika kundi ang pumunta dahil ang hari ang nagpasya. Ito, habang bumibisita siya kay Kanang, naiisip ni Mir Aika kung paano isinilang si Kanang na may bakas ng bayani. Dahil dito, isa siyang napakahalagang tao sa kaharian, kaya ang kanilang kasal politikal ay bahagi ng kanyang obligasyon bilang maharlika. Sa kasamaang palad, wala masyadong magagandang alaala si Mir Aika na kasama si Kanang dahil lagi itong malungkot. Tatanungin niya ito kung anong gusto nitong laruin, ngunit sasabihin nito na wala siyang gustong laruin. Ipinaliwanag nito sa kanya na wala siyang magagawa o mapupuntahan ng mag-isa, kaya wala siyang gustong gawin. Hindi matiis ni Mir Aika na marinig ito, at hindi niya gustong tingnan ang ganoong kalungkutang mukha habang buhay. Ngunit pagdating niya, nabigla si Mir Aika matapos salubungin ng mas masayang Kanang. Nagtataka siya kung ano ang nagbago, kaya inihayag ni Kanang na umibig siya sa Mahika. Hindi na nag-aksaya ng oras si Kanang habang ipinapakita niya sa kanya ang kanyang kaya, at namangha siya sa magagandang bowl ang tubig na kaya niyang gawin. Binago ni Kanang ang tubig para maging isang magandang bahaghari, at naglaan siya ng sandali upang humingi ng tawad kay Mir Aika. Alam niya na ang pagiging malapit sa kanya ay tiyak na naging mahirap para sa kanya, kaya humihingi siya ng tawad sa paggawa ng magaan ang kanyang paghakbang sa paligid niya. Nagtataka si Kanang kung gusto nitong marinig ang mga kwento niya tungkol sa kanyang pagbuti, at hindi makapaniwala si Mir Aika. Ibang-iba na si Kanang, at hindi niya nga alam na kaya nitong magpakita ng ganoon kasayang mukha. Tinanggap niya ang imbitasyon nito, kaya magkasama silang nagpalipas ng buong araw. Habang pauwi, iniisip ni Mir Aika kung gaano siya kasaya. Samantala, naiisip ni Kanang kung paano niya hindi naialok ang kanyang kamay kay Mir Aika ng ganoon dati. Itinuro ni Aiko na dahil isa siyang Ginoo, kaya nagpasya si Kanang na matuto pa. Tungkol dito rin. Bilang niya kay Ginang Flora at humiling na turuan siya kung paano kumilos sa paligid ni Prinsesa Mir Aika. Nasiyahan siya sa paggugol ng oras kasama nito, kaya gusto niyang maging isang maginoo na karapat-dapat sa kanya. Nang gabing yun, hindi maalis sa isip ni Jenny ang nakita niya mula kay Kanang. Nakagawa ito ng 7 magagandang bowl ang tubig ng sabay-sabay, at kahit siya ay hindi makagawa niyan. Napaperpekto na ni Kanang ang elementaryang Mahika, at napakabilis niyang matuto para sa kanya upang makasabay. Wala na siyang maituturo sa kanya, kaya nagpasya siyang kailangan na nilang lumipat. Patungo sa intermedyang Mahika, pinigilan ni Jenny ang sarili, gayunpaman, dahil baka masyado itong makapagpahirap kay Kanang. Ito sana ay isang madaling trabaho kung saan binayaran siya ng malaki para magturo ng elementaryang Mahika sa isang bata, ngunit nagiging iba ito. Mabilis ang pag-usad ni Kanang, at wala siyang ipinapakitang senyales ng pagtigil. Ang problema ay habang maginhawa ang Mahika, maaari din itong maging mapanganib. Dahil dito, napagpasyahan ni Echo na masyado pang maaga para matuto si Kanang, na 7 taong gulang pa lang, ng sopistikadong Mahika. Gayunpaman, masyado pang maaga para sumuko, kaya determinado si Jenny na hanapin ang pinakamahusay na paraan para turuan siya. Dagdag pa rito, sabi ni Jenny na hindi niya ito maaaring sakuan dahil mayroon siyang mga bayarin. Kinabukasan, sinabi niya kay Kanang na susubukan nila ang isang bagay na iba ngayon. Handang magsimula si Kanang, at hindi niya tinanggihan ang hiling nito. Idineklara niya na ang marinig ang kanyang mungkahi gamit ang kanyang magandang boses ay nagpaparamdam sa kanya na tatanggapin niya ang anumang sasabihin nito. Ang karisma ni Kanang ay sukdulang tumaas ngayon dahil sa itinuro ni Flora sa kanya, kaya hindi makapaniwala si Jenny. Na lalo pa siyang nagbago.
Sinimulan ni Jenny ang isang bagong aralin sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na ang salamangka ng ayori na ginagamit ni Conang ay simpleng lumilikha lamang ng tubig. Gayunpaman, kung ang salamangkang ito ay hihimayin at susuriin sa iba't ibang uri ng mahika na ginagamit, mas maiintindihan ito ni Conang. Ang salamangka ng ayori ay maaaring paghiwalayin sa mga bahaging paglikha ng tubig, pagpapalutang nito, at pagpapanatili sa hugis nitong bola. Kung hihimayin pa nila ito ng mas malalim, makikita nilang marami pang bagay ang maaaring kontrolin. Ito ay ang temperatura, lapot, komposisyon, kulay, hugis, amoy, at lasa nito. Binigyan siya ni Jenny ng demonstrasyon sa pamamagitan ng pagbuo ng 2 orbs at sinabihan si Conang na hawakan ang mga ito. Ginawa naman ni Conang, at agad niyang napansin na ang isa ay malamig at ang isa naman ay mainit. Sinabi naman ni Jenny na ang mga pagbabago sa mahika ay nagdaragdag ng karakter sa mahika, ngunit hindi maintindihan ni Conang ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Jenny na ang karakter ang nagbibigay kahulugan at nagpapaiba sa bawat salamangkero at sa kanilang mga talento. Sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagbabago sa kanilang mahika, makakagawa ang isang salamangkero ng orihinal na uri ng mahika na bukod tangi sa kanila. Nauunawaan na ni Conang ngayon habang natatanto niya na maaari niyang baguhin ang pinakamaliit na detalye ng kanyang mahika at ilagay ang sarili niyang katangian dito. Gumamit muli si Conang ng Aurea, ngunit sa pagkakataong ito ay may ginawa siyang naiiba. Pinainom niya si Aiko ng tubig, at namangha ito nang malaman na may lasa ito ng plum. Labis siyang humanga, ngunit natakot si Jenny. Nagpuyat siya buong gabi para makaisip ng leksyong ito sa pagbabago ng mahika, ngunit nagawa ni Conang itong masteran sa loob lamang ng ilang segundo. Sinabi ni Conang na hindi ito madali, ngunit ipinangako niya sa kanyang guro na matututo siya. Gawin ang lahat ng pagbabago sa lalong madaling panahon. Nang gabing yun, nakita natin na si Conang ay walang tigil sa pag-aaral, at nagsasanay pa siya sa kama. Iniisip niya kung paano niya malalaman ang hugis at amoy ng mga bagay, ngunit hindi niya alam ang mga kulay dahil hindi siya makakita. Kung hindi niya magawa yon, alam ni Conang na hindi siya makakagawa ng mga maikong pagbabago at tiyak na hindi siya makakagawa ng mga mata. Gayunpaman, tiniyak ni Conang sa sarili na makakahanap siya ng paraan dahil labis siyang nagnanais na makita ang lahat ng iniaalok ng mundo. Makalipas ang ilang sandali, hiniling ni Aiko kay Conang na gumawa ng tubig upang makagawa siya ng tsaa para sa kanya. Gumamit si Conang ng isang ori upang lumikha ng isa pang bilog, at inilipat niya ito sa kanya tulad ng dati. Gayunpaman, habang papalapit ang tubig sa kanya, napasinghap si Conang sa hindi makapaniwala. Nagtataka si Aiko kung may mali, kaya inihayag ni Conang na sa tingin niya ay may nakita lang siya. Hindi makapaniwala si Aiko na nakakita siya, kaya sinabi niya na kung nagbibiro lang ito, ay papagalitan niya ito. Sinabi ni Conang na hindi rin siya sigurado doon, at sa totoo lang ay hindi naman talaga siya nakakita. Mariing sinabi ni Aiko na tumigil siya sa pagbibiro, kaya ipinaliwanag ni Conang kung ano talaga ang nangyari. Hindi talaga nakakita ng kahit ano ang kanyang mga mata, pero pakiramdam niya ay nakakita siya ng mga kulay gamit ang kanyang mahika. Mas parang nadama niya kung ano ang itsura ng mga bagay, pero hindi niya talaga ito maipaliwanag. Pagkatapos ay kinuha ni Conang ang isang mansanas, at nagtataka siya kung pula ba ito. Berde pala ang mansanas, kaya kumuha ulit si Conang ng isa pa, at tama ang hula niya sa pagkakataong ito. Mangha si Aiko dahil nangangahulugan ito na kaya ni Conang na maramdaman ang kanilang mga kulay, at ang tanging problema lang ay hindi pa tumutugma sa kanya ang mga pangalan ng kulay. Nauunawaan ito dahil hindi pa nakakakita si Conang ng mga ito dati, kaya kailangan lang niyang matutong iugnay ang mga salita sa mga bagay na kaya niyang madetect ngayon. Iniisip ni Aiko na dapat nilang subukan ang bago niyang kakayahan, kaya inutusan niya ito na bilangin kung gaano karaming mansanas ang naroon. Binilang ni Conang ang 3 pulang mansanas at 2 berde, kaya muling namangha si Aiko. Kaya talaga niyang makakita ng mga bagay gamit ang kanyang mahika, at ito ay parang isang uri ng himala. Dito nabigla ang ama ni Conang nang malaman na kaya ni Conang na makakita ng kulay. Ipinaliwanag ni Aiko na sa maliit na saklaw lang ito, ngunit tiyak na mukhang nakikilala na ni Conang ang mga kulay ngayon. Habang papalapit ang isang bagay, mas nagiging malinaw ito, at nakikilala rin niya ang kulay kapag hinawakan niya ang mga ito.
Nagagamit pa nga ito ni Kanang sa mga libro sa pamamagitan ng pagsubaybay sa tinta upang makilala ang mga kulay sa mga larawan. Hindi pa siya natututong magbasa ng mga letra, ngunit nakapagbasa na siya ng ilang aklat na may larawan at ensiklopedya. Lubhang humahanga si Arsen sa paglago ni Kanang, kaya sinabi niya na dapat nang bumalik si Aiko sa pangunahing bahay. Trabaho ni Aiko ang bantayan si Kanang dahil kailangan siyang alagaan palagi dahil sa kanyang kondisyon. Ngunit tila hindi na niya kailangan yon. Tinatanggihan ni Aiko ang alok dahil itinuturo niya na marami ngayong sinusubukang baguhin si Kanang. Bawat araw ay isang pakikibaka para sa kanya, at ang pagbabago ng kanyang kapaligiran ay maaaring makahadlang sa kanya upang makamit ang kanyang mga layunin. Iyon ang huling bagay na gusto niya, kaya nagpasya si Aiko na manatili sa kanyang tabi. Humihingi ng paumanhin si Arsen sa paglalagay ng labis na responsibilidad sa kanya. Ngunit mahal ni Aiko ang kanyang trabaho at lubos niyang nagustuhan ang malaking sweldo. Hindi na mas sasaya pa si Arsen, at itinuturo niya na ang kasiglahan ni Aiko ay tiyak na may napakagandang epekto kay Kanang. Nagpapasalamat si Aiko sa magagandang salita, ngunit sinabi niya na sa halip na isang papuri, siya gusto talaga ng dagdag sa sahod. Maya-maya, nagulat si Aiko nang gustong mag-eksperimento pa ni Kanang. Paliwanag ni Kanang na darating na si Jenny, kaya gusto niya itong sorpresahin ng kung ano. Gumamit pagkatapos si Kanang ng ori, pero sa pagkakataong ito ay kinulayan niya ng pula ang tubig. Ipinaliwanag niya na kapag pinalaki niya ang mga orbs, mas malakas niyang nararamdaman ang kulay. Noon din ay dumating ang ina ni Kanang, matapos marinig na nakakakita siya ng mga kulay gamit ang mahika. Pinuri ni Kanang ang kanyang ina tulad ng isang marangal na ginoo na sinasanay niyang maging, ngunit nawalan siya ng pokus. Nagtatapos ang kanyang salamangka, at nababalutan nito sina Kanang at Aiko ng pulang tubig. Muling kinakausap ni Kanang ang kanyang ina, ngunit mukha siyang nababalutan ng dugo, at takot na takot ang kanyang ina. Hindi maintindihan ni Kanang kung bakit sumigaw ang kanyang ina ngayon, kaya kailangan ipaliwanag ni Aiko na ang pula ay kulay din ng dugo ng tao. Galit na galit si Arsen sa kanila, kaya sinabi niya na pinagbabawalan lumabas si Kanang, at babawasan ang sweldo ni Aiko. Nagkagulo ng husto, at nakita naming malapit lang si Jenny. Nabigla siya dahil patuloy lang si Kanang sa pagsulong, at nagiging mas nakakatakot siya. Araw-araw, nagtataka si Jenny kung gaano kalayo ang mararating niya, at iniisip niya na marahil ay makakamit pa niya ang pinakamataas na karangalan sa mundong ito. Sobrang bihira ang makakuha ng titulong ito, ngunit naniniwala si Jenny na kaya niyang maging ang Cerulean Sorcerer. Pagkaraan ng 2 taon, nakita natin na si Kanang ay 9 na taong gulang na. Napagpasyahan ni Arsen na kailangan na nilang pag-isipan ang pag-aaral ni Kanang, at nakita natin na tinitingnan niya ang isang akademya. Maya-maya, sinabi ni Arsen sa kapatid ni Kanang na nagngangalang Ryota na iniisip niyang ipadala si Kanang sa paaralan para sa mga marangal na bata. Nag-aalala si Ryota dahil hindi pa nakakalabas ng mansyon si Kanang. Sigurado si Arsen na matatakot si Kanang sa mga estranghero sa labas, kaya gusto niyang samahan ni Ryota ang kanyang kapatid. Lubos na nag-aalala si Ryota dahil sa isang masamang alaala niya. Ilang taon na ang nakalipas, takot si Kanang lumabas at maglaro, kaya sinigurado ni Ryota sa kanya na magiging maayos ang lahat. Nangako siyang hahawakan ang kamay ni Kanang para tulungan siya, ngunit nadulas si Kanang. Nawalan ng hawak si Ryota sa kanyang kapatid, at hindi niya napapatawad ang sarili niya sa pagpapabeya kay Kanang. Gayunpaman, sabik siyang makabawi, kaya ipinangako niya sa kanyang ama na poprotektahan niya si Kanang sa anumang mangyari. Para naman kay Kanang, ipinaliwanag niya kay Aiko na nag-aaral siya ng hydromancy. Para gawin ito, kailangan mong maglagay ng tubig sa isang lalagyan na nilagyan ng kapangyarihang supernatural. Nagbibigay ito ng kakayahan sa gumagamit na makahula gamit ito, o maghanap ng mga nawawalang bagay. Nagtataka si Aiko kung mahahanap ba nila ang kabataan at kagandahan na nawala sa kanya sa paglipas ng mga taon, ngunit isa lamang itong senyales para ipakita ni Kanang ang kanyang alindog. Ipinapakita niya kung gaano na siya kalayo sa kanyang pag-unlad, habang sinasabi niya kay Aiko na huwag mag-alala dahil siya ay bata pa at nasa kagitnaan ng pamumukadkad ng kabataan. Nagtataka siya kung magagamit ba nila ito para makahanap ng mapapangasawa, ngunit sinabi ng mapusok na si Kanang na marami ang pipila upang makapiling siya. Habang may isa pang klase si Kanang kay Binibining Flora,
Hindi niya maiwasang isipin kung gaano nakalaki ang kanyang pag-unlad. Tinuruan niya ito ng magagandang asal bilang isang marangal na ginoo, at ngayon ay nagsasalita na ito ng may malaking kumpiyansa. Ang tanging ikinababahala niya ay baka siya ay tingnan bilang medyo mababaw, at hindi na ito pinabuti pa ni Conan habang pinupuri niya ang kanyang guro. Gayunpaman, nakahinga siya ng maluwag dahil kumpara sa kung gaano siya kalungkot 2 taon na ang nakakaraan, si Conan ay naging lubhang mas matamis. Pagkatapos nito, sinamahan ni Aiko si Conan upang bisitahin ang kanyang ama. Gayunpaman, napakalamig sa labas, kaya gumamit si Conan ng ori upang lumikha ng maiinit na orbs ng tubig. Ang init ng mga ito ay labis na nakakapagpakalma, at namangha si Aiko sa lambot ng mga ito. Ipinaliwanag ni Conan na binalutan niya ang tubig ng napakalambot at nababanat na lamad na ito kaya't halos parang unan ang pakiramdam ng mga orbs. Sabi niya prototype pa lang ito, ngunit sinabi ni Aiko na gusto niya na ng kama na gawa sa bagay na ito. Hindi maiwasang magtaka ni Conan kung bakit gustong makita siya ng kanyang ama, at natatakot siya na baka nakagawa ng masama. Itinuro ni Aiko na walang nagawang mali si Conan kamakailan dahil natuto na siya mula sa malagim na insidente 2 taon na ang nakalipas. Pagdating nila, binati si Conan ng kanyang kapatid. Nag-iisip si Ryota kung gusto ni Conan na gabayan siya nito sa kamay, ngunit tumanggi si Conan. Kaya na niyang makiramdam sa paligid ng maayos ngayon, kaya hindi na niya kailangan ng tulong. Hindi maiwasang isipin ni Ryota kung paano palaging nangangailangan ng tulong niya ang kanyang kapatid, at nararamdaman ni Conan na may problema. Sinabi ni Ryota na wala naman, at humanga lang siya sa mga kayanang gawin ni Conan. Gawin sa pamamagitan ng mahika. Nang magkita si Conan at ang kanyang mga magulang, sinabi ni Arsen na may mahalaga silang sasabihin sa kanya. Natapos ni Conan ang pag-aaral ng mga paksa sa paaralan para sa mga marangal na bata. Malayo na ang narating niya sa homeschooling, ngunit nagtataka sila kung interesado si Conan na pumasok sa aktwal na paaralan. Agad sinabi ni Conan na hindi siya interesado dahil ayaw niyang makagulo sa sinuman sa paligid niya. Bukod doon, may isang bagay siyang napagdesisyonan na unahin kaysa sa pag-aaral. Sinabi ni Arsen na palagi niyang pinaniniwalaan na dapat gawin ni Conan ang nais ng kanyang puso, ngunit mayroong ay isang problema. Ang mga marangal na bata ay obligadong mag-aral, kaya inayos ni Arsen na pumasok si Conan sa paaralan para sa mga maharlika. Gayunpaman, sumang-ayon si Arsen na hindi na kailangan pang pumasok ni Conan, at mayroon pa siyang espesyal na pahintulot mula sa hari upang hindi na dumalo. Hinayaan ni Arsen si Conan na magpas siya, ngunit nagbabala siya na may iba pang mga bagay na kailangan niyang isaalang-alang. Inakala ni Conan na ang pinag-uusapan niya ay kung paano niya ginagastos ang kanyang baon, ngunit hindi iyon. Nagsimula silang magtalo dahil sa hindi pagkakaunawaan na ito dahil iniisip ni Conan na galit sa kanya ang kanyang ama. Akala niya ay galit pa rin si Arsen dahil sa pagdulot niya ng matinding kalat sa kanilang hardin, pero nakalimutan na iyon ni Arsen. Ngunit ang pagpapaalala tungkol doon ay nakapagpagalit sa kanya, kaya sinabi niyang hindi na naman papayag ang lumabas si Conan. Pagkatapos nilang huminahon, ipinaliwanag ni Arsen na ang talagang kailangang pag-isipan ni Conan ay kung paano makakaapekto sa Amerika ang kanyang desisyon. Yaong mga hindi tumutupad sa kanilang marangal na obligasyon ay dehado sa mataas na lipunan. Dahil sa desisyon ni Conan na hindi pumasok sa paaralan, maaaring tingnan si Amerika sa negatibong gan kapag sila ay nagpakasal. Iyan ang huling bagay na gusto ni Conan, kaya nagpasya siyang pumasok sa paaralan. Itinuro ni Arsen na hindi niya pinapapasok si Conan ng maraming taon dahil kailangan lang nitong kumuha ng mga pagsusulit sa promosyon. Walang ideya si Conan kung ano ang mga yon, kaya ipinaliwanag ni Arsen. Kung pumasa si Conan sa mga pagsusulit, matatanggap niya ang opisyal na sertipiko ng pagtatapos. May 5 pagsusulit na kailangan upang makapagtapos, at kung gaano katagal ang mga ito ay nakasalalay sa estudyante. May mga bata na mabilis na tinatapos ang mga ito at nakapagtatapos sa loob lamang ng ilang araw matapos silang magpatala. Mayroon ding mga bata na naglalaan ng oras at nag-aaral ng maingat. Malaking ginhawa yan para kay Conan dahil mukhang madali lang ito at plano niya itong bilisin. Ipinaliwanag ni Ryota na sila ni America ay magtatapos pagkatapos ng susunod na pagsusulit, kaya kasama nila si Conan sa pagkuha nito. Dinala si Conan para ihanda sa kanyang biyahe, kaya may mahalagang sinabi si Arsen kay Ryota.
May iba pang mga maharlika sa eskwelahan, at nangangamba siya na baka lapitan nila sina Kanang at Marika. Sinabi ni Ryota sa kanyang ama na huwag matakot, at nangako siyang babantayan sila. Kalaunan, tuwang-tuwa si Marika nang marinig na papasok na sa eskwela si Kanang. Inaasahan niyang makakasama siya doon, ngunit umamin si Kanang na hindi niya alam kung ano ang aasahan. Nangako si Marika na gagabayan niya ito, ngunit may iba pang bumabagabag sa ating bida. Itinuro niya na kung kasama niya si Marika, kung gayon ang lahat ng lalaking may gusto sa kanya ay may inggit sa kanya. Sabi ni Marika na hindi yun magiging problema, kaya nagtaka si Kanang kung dahil yun sa hindi siya popular. Nasaktan si Marika, kaya tiniyak niya rito na maraming lalaking may gusto sa kanya. Ayaw harapin ni Kanang ang mga ito, kaya iniisip niya kung dapat siyang kumuha ng bagong tungkod para sa pansariling depensa. Kalaunan, nakita natin na si Kanang ay handang-handa na para sa kanyang bagong pakikipagsapalaran. Namangha si Aiko nang makita kung gaano siya kaguwapo, at sinabi niya na para siyang isang klasikong prinsipe mula sa aklat ng kwento. Nakisakay si Kanang, at sinabi niya na nabunyag na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nagpaalam na si Kanang sa kanyang pamilya, at ginamit niya ang isang yori para lagyan ng tubig ang mga gulong ng kanyang karwahe. Ito ay para maiwasan ang pagtalbog ng karwahe, at namangha si Ryota sa sobrang gaan ng biyahe. Talagang maginhawa ang Mahika, at natutuwa si Kanang na nalaman niya ito. Dahil maraming kayang gawin ng Mahika, umaasa si Kanang na kahit siya ay makahanap ng trabaho sa hinaharap. Sigurado si Ryota na kinakabahan si Kanang na maglakbay ng napakalayo mula sa tahanan, ngunit itinuro ni Kanang na medyo lumakas na siya. Inihayag ni Kanang na alam niya kung gaano siya pinag-alala ng kanyang kapatid. Ramdam din niya na sinisisi ni Ryota ang sarili niya nang matamba siya noong isang araw. Tiniyak ni Kanang sa kanyang kapatid na maayos na siya ngayon, at marami nang nagbago. Dati ay ninais niya na sana ay maglaho na lang siya, ngunit ngayon ay determinado siyang mabuhay anuman. Labis na gama ng loob ni Ryota, dahil malaki na ang pinagbago ni Kanang mula nang matuto siya ng Mahika. Patuloy si Kanang, habang sinasabi niya na may matindi siyang pagnanais na mangibabaw kahit pa maglaho ang nalalabing bahagi ng mundo. Nagiging sobra na si Kanang ngayon, kaya iniisip ni Ryota kung masyado nang nadadala ang kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi pa rin tapos si Kanang, dahil nanunumpa siya na mamumuhay ng higit sa lahat na labis niyang kinakaawaan ang buong sangkatauhan. Hindi kailanman inakala ni Ryota na magiging ganito si Kanang, kaya iniisip niya kung ito ba talaga ang kanyang nakababatang kapatid. Noon din ay namangha si Ryota, dahil masasabi ni Kanang na malapit na sila sa eskwelahan. Hindi pa nga ito makita mula rito, kaya ipinaliwanag ni Kanang na nararamdaman niya ang maraming tao sa malapit. Sa huli, dumating sila sa eskwelahan, at sinalubong sila ni Marika. Si Kanang ay kaakit-akit gaya ng dati, kaya tinanong niya si Marika kung maaari ba niyang makuha ang kalahati ng araw nito upang masabi niya rito kung gaano siya kasaya na marinig ang magandang boses nito sa unang bahagi pa lang ng umaga. Sinalubong ni Marika ang enerhiya nito at sinabi sa kanya na kaibig-ibig ang kanyang kurbata. Sumang-ayon si Kanang, ngunit nagtaka siya kung mas kaibig-ibig pa ba ito kaysa sa kanya. Sabi ni Marika hindi, at siya'y natutuwa, dahil kung oo, pupunitin niya sana ito. Nagpatuloy ang pagpapalitan nila ng salita ng ganito sa loob ng ilang sandali, kaya si Ryota ay nagtataka lang kung ano ang problema sa kanila. Naghanda si Marika na akayin sila sa loob, ngunit nagtataka siya kung may problema dahil hindi sumusunod si Kanang. Lubos na nanahimik si Kanang dahil naririnig niya ang mga boses ng lahat sa paaralan. Napakaraming tao sa loob, at ang kanilang mga boses ay walang katapusan. Ito ang unang pagkakataon ni Kanang na nasa pampublikong lugar na may napakaraming tao, at siya. Sigurado na ang kanyang nakaraang sarili ay uurong dito. Ngunit si Kanang ay isa ng ibang tao ngayon, kaya't buong kumpiyansa siyang pumasok sa loob. Malapit doon, isang propesor na nagngangalang Cast ang nag-iisip na malapit na ang oras para salubungin ang kanyang bagong estudyante. Si Kanang yun, at napansin niya na siya ang dugong bughaw na may peklat ng bayani. Nakarinig siya ng mga tsismis na siya ay napakahiya, at iniisip niya kung ang isang baguhang guro tulad niya ay kayang hawakan ng trabaho ng paggabay sa kanya. Noon din, pinagkakaguluhan ng ilang mga babae ang isang bagong estudyante. Sinasabi nilang siya ay napakakaakit-akit, at ikinukumpara nila siya sa isang prinsipe. Pinag-uusapan nila si Kanang,
kaya hindi makapaniwala si Cast na ito ang parehong bata na narinig niyang napakahiya. Nagpakilala si Cast, at ipinaliwanag na siya ang magiging gabay ni Connor. Nagpakitang karisma si Connor tulad ng dati, kaya hindi maiwasang magtaka ni Cast kung totoo ba ang batang ito. Noon din, tumunog ang kampana ng paaralan, na nangangahulugang kailangan ng maghiwalay ng grupo ni Connor. Nangako silang magkikita muli sa tanghalian, at hiniling ni Ryota kay Cast na alagaan ang kanyang kapatid. Naghiwalay na ang grupo, at naramdaman ni Cast na magiging maraming trabaho ang paggabay kay Connor. Samantala, itinuro ng ilang estudyante na sa wakas ay dumating na si Connor, ang bayaning may marka. Narinig ng ilan sa kanila na nakatanggap si Connor ng basbas mula sa hari dahil siya ang unang bayaning may marka na ipinanganak sa loob ng huling 100 taon. Nagalit ang kanilang pinuno, kaya't binawi ng bata ang sinabi at sinabing hindi naman ganoon kalaking usapan si Connor. Ang mga batang ito ay takot na takot sa batang nagngangalang Lyle, at sinabi nilang ang bayaning may marka ay marahil isang pamahiin lamang. Ang pagkamuhi ni Lyle kay Connor ay napakalinaw na, at sinabi niya sa kanyang gang na oras na para umalis. Pagkatapos, binibigyan ni Cast si Connor ng pangkalahatang ideya tungkol sa mga pagsusulit para sa promosyon. Alam na niya na kung makapasa siya sa 5 pagsusulit, matatanggap niya ang sertipiko ng pagtatapos, ngunit mayroon pang iba. Ipinaliwanag ni Cast na maraming estudyante ang nagtatapos sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Ang kanilang mga pagsusulit sa promosyon ay para sa pagrepaso sa pinag-aralan ng isang estudyante sa nakaraang ilang buwan hanggang 1 taon. Kung makikinig ang isang estudyante sa klase, hindi ito magiging mahirap, ngunit kung bumagsak sila sa pagsusulit, hindi na nila ito muling makukuha sa loob ng 1 pang buwan. Naiintindihan na ni Connor ngayon habang sinasabi niya na sa prinsipyo, kung makapasa siya sa isang pagsusulit, maaari siyang magpatuloy sa susunod, ngunit kung hindi niya maaaring kunin ang susunod hanggang sa lumipas ang 1 pang buwan. Ipinaliwanag naman ni Cast na karaniwan, pagkatapos kumuha ng pagsusulit, magkakaroon ng panahon upang maghanda para sa susunod. Bilang isang eksepsyon gayunpaman, ang mga pagsusulit ni Connor ay gaganapin sa mas maikling panahon. Hindi alam ni Connor kung ano ang ibig niyang sabihin sa eksepsyon, kaya ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng utos mula sa mga magulang nito na gawin ito. Nababagabag si Connor dito habang ipinapaliwanag niya na ang kanyang ama at ang hari ay matalik na magkaibigan. Malinaw na nepotismo ito, kaya humihingi siya ng paumanhin dahil sa pamimilit ng kanyang ama sa paaralan upang bigyan siya ng eksepsyon. Gayunpaman, lampas ito sa saklaw ng posisyon ni Cast, kaya sinabi niya na magpapanggap siyang hindi niya narinig yun. Ibinibigay ni Cast sa kanya ang pagsusulit, ngunit hindi pa tapos magpaliwanag si Connor. Ipinunto niya na ang kanyang ama at ang hari ay napakalapit na magkaibigan at magkaibigan na sila mula pa noong nakaraang henerasyon. Talagang ayaw ni Cast ng anumang gulo, kaya nakiusap na lang siya kay Connor na simulan na ang pagsusulit. Pagkatapos, sinabi ni Cast na hindi niya inaasahan na magpapatuloy si Connor sa pakikipagkwentuhan sa buong pagsusulit. Ngayon ay inoobserbahan niya ang kanyang pagsusulit, at nagulat siya nang malaman na nasagot niya ng tama ang lahat. Talagang nabalisa siya dahil sa lahat ng pakikipag-usap na ginawa niya, kaya hindi niya maintindihan kung paano niya nagawa ng napakahusay. Sa ibang lugar, nakipagkita si Connor kay Mayor Aika upang mananghalian. Noon din ay nakasalubong nila si Lyle, at halatang nabalisa si Mayor Aika. Nagsimulang magtipon ang mga tao sa paligid nila, kaya naiisip lamang ni Connor kung ano ang mali. Nararamdaman niya ang pagtaas ng tensyon, kaya naiisip niya kung sino ang lalaking ito sa harapan nila. Lumalaki pa ang pulutong, at dumating si Ryota para makita na may nagaganap. Lumabas na si Lyle pala ang prinsipe, at nagtataka siya kung talagang nakatanggap ng basbas mula sa kanyang ama itong paslit sa harap niya. Kapatid din ni Mayor Aike si Lyle, kaya nagmamakaawa siya na tumigil ito, ngunit sinabihan niya siyang huwag makialam. Samantala, nayayamot si Connor dahil masaya siyang kasama si Mayor Aika. Wala siyang pakialam kung sino man ito, dahil kung naiistorbo ng taong ito si Mayor Aika at nakakasagabal sa kanila, kung gayon, sila ang kanyang kaaway. Naghahanda si Connor na harapin ang sitwasyon, ngunit dumating si Ryota bago pa lumala ang sitwasyon. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, ngunit galit na galit si Lyle. Tinawag niyang bastos si Ryota dahil hindi niya ito binigyan ng pahintulot na magsalita. Sumama na rin sa panggigipit ang grupo ni Lyle,
Kaya hindi makapaniwala si Ryota na lumalapit na ang royalty kay Kanang sa unang araw. Bigla na lang, tahimik na binigkas ni Kanang ang salitang Ayori. Dahil dito, nakontrol ni Kanang ang lahat ng tubig sa kalapit na lugar nang walang nakakapansin. Ginamit niya ang kanyang napakalaki at nakamamanghang kapangyarihan upang ilagay ang tubig na yun sa pantalon ni Lyle. Mabilis na nalaman ni Ryota na walang saysay ang pakikipagkatwiranan kay Lyle, ngunit ayos lang dahil si Kanang. Naasikaso na ito, sinabi ni Kanang na parang nabasa lang ni Lyle ang kanyang sarili, at nagulat si Lyle nang makitang basa ang kanyang pantalon. Sinubukan ni Lyle na itanggi ito, ngunit huli na, dahil nagawa na ang pinsala. Akala ng lahat ay nadumihan lang niya ang kanyang sarili, ngunit alam ng mga kaibigan ni Kanang na ito ang kagagawa niya. Wala nang iba pang nakakaalam, kaya kumari pa ng takbo si Lyle matapos lubos na mapahiya. Nasiyahan si Kanang sa kanyang sarili dahil naalis niya ang istorbo, kaya sinabi niyang oras na para magpistahan. Ngunit si Ryota ay hindi kasing saya sa sitwasyon, dahil sigurado siya na si Kanang ang may kagagawan. Ang pag-atake, hindi na pinansin ni Kanang ang katotohanan yun at sinabing gusto niya ng hamburger. Habang kumakain sila, ipinaliwanag ni Mirka na kapatid niya si Lyle. Nangingilabot si Kanang nang marinig ito, dahil hindi niya maisip ang isang kuya na hindi nagpapahalaga sa kanyang mga kapatid. Sa kasamaang palad, ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na mayroon ngang ganoon, kaya sinabi ni Kanang na natutuwa siyang si Ryota ang kanyang kuya. Pareho ang nararamdaman ni Ryota, at hindi niya maiwasang isipin kung gaano na nagbago si Kanang. Palagi siyang mahiyain, ngunit ngayon ay ipinagtatanggol na niya ang kanyang sarili laban sa prinsipe. Ang prinsipe ay halos hindi masaling, at hindi alam ni Ryota kung paano niya ipapaliwanag ang nangyari sa kanilang ama. Sabi ni Mirka na ganyan na talaga si Kanang ngayon, kaya hindi na sila dapat mag-alala, at mag-enjoy na lang sa kanilang pagkain. Hindi na inisip pa ni Kanang ang tungkol dito, at gusto lang niyang pag-usapan kung gaano kasarap ang burger na ito. Hindi naman maiwasan ni Ryota ang mag-isip, at umaasa lang siya na makapagtapos sila nang wala ng anumang problema. Sa kasamaang palad para sa kanya, malamang na hindi ito ang mangyayari, dahil nakikita nating galit na galit si Lyle sa nangyari. Nahihiya si Lyle, at hindi niya maiwasang mapansin kung paano pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa kanya kasal. Sarili niya, kahit pa sabihin ni Cass sa kanya na lumakad ng tahimik sa pasilyo, sinabihan siya ni Lyle na tumahimik. Nagtataka si Kanang kung bakit ganoon na lang ang kawalang galang ni Lyle sa kanila, kaya ipinapalagay ni Mirka na dahil ito sa gusto niya siyang pigilan. Si Lyle ang ika-6 na prinsipe, at si Mirka ang ika-9 na prinsesa. Sa herarkiya ng kaharian, mas mababa siya sa kanya, ngunit nakakaramdam pa rin ng banta si Lyle. Nakatakdang ikasal si Mirka kay Kanang na isang salamangkero, at kilala bilang ang bayaning si Scar. Malaking bagay ang kanilang engagement, kaya mabilis na tumataas ang estado ni Mirka. Kakapapakilala lang ni Kanang sa lipunan, kaya mas mataas ang kanilang katayuan kaysa kay Lyle. Ayaw ni Mirka na magkaroon ng maling ideya si Kanang, kaya sinisiguro niya rito na wala siyang pakialam sa kanyang katayuan sa mataas na lipunan. Kahit hindi ito iniutos ng kanyang ama, masaya pa rin siyang magpakasal kay Kanang. Muling ginamit ni Kanang ang kanyang alindog habang sinasabi niyang pareho rin ang kanyang nararamdaman. Hindi na siya mas sasaya pa, at baka luluhod pa siya sa hari bilang pasasalamat sa susunod nilang pagkikita. Sabi ni Kanang na gusto niyang humingi ng tawad kay Lyle, ngunit hindi ito papayagan ng iba. Maya-maya, makikita natin na dumating na ang araw para kunin ni Kanang ang huling pagsusulit. Gumagamit siya ng Iori, at sinabi ni Jenny na ang pagbabago ngayong araw ay para subukan ni Kanang na baguhin ang pakiramdam ng tubig. Agad itong ginawa ni Kanang, at humanga si Jenny nang makita na ang orbo ngayon ay parang mansanas ang pakiramdam. Pagkatapos, inutusan niya si Kanang na hipuin ang iba pang bagay sa maghapon upang masubukan niyang ipahayag ang kanilang pakiramdam. Pagkatapos nito, nagtaka si Ryota kung ano ang ginagawa ni Kanang sa paghaplos ng kabayo, kaya ipinaliwanag niya na nangongolekta siya ng mga sample para sa mga pagbabago. Dumating si Mirka di nagtagal, kaya idineklara ni Kanang kung gaano kasama ang kanyang loob. Huling araw na niya marinig ang boses nito sa eskwelahan, at pakiramdam niya ay nagdidilim ang mundo dahil sa kalungkutan. Nagsimulang maging mas madrama pa si Kanang, ngunit pinaalalahanan siya ni Mirka na hindi pa tapos ang klase hanggang mamaya. Agad nagbago ang isip ni Kanang at sinabing hindi na siya malungkot,
kaya hindi maiwasang isipin ni Ryota na baliw ang dalawa. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Cass na sasama si Kaneng sa ibang estudyante para kumuha ng final exam. Namangha si Kaneng dahil parang tunay na eskwelahan, ngunit aniyay sayang na. Hindi na siya magiging nasa isang natatanging silid kasama si Cass. Tiniyak ni Cass sa kanya na susubaybayan pa rin siya nito kahit marami ng estudyante, kaya binati niya ito ng swerte. Hindi maiwasang mapansin ni Ryota kung gaano sila kalapit, kaya ipinaliwanag ni Kaneng na marami silang napag-usapan sa panahon ng pagsusulit. Nalaman pa nga ni Kaneng na naging guro si Cass matapos sumunod sa isang lalaking minamahal niya. Sa kasamaang palad, hindi nakapasa sa pagsusulit ang lalaki, kaya siya lang ang naging guro. Napakaraming personal na impormasyon yon, kaya hindi makapaniwala ang iba na tinalakay ni Cass ang lahat ng iyon kay Kaneng. Sunod naman, tinanong ng ibang estudyante si Miraike kung ipapakilala niya sa kanila ang kanyang mapapangasawa. Sabi ni Cass na dapat siyang magpakilala, kaya naghanda si Kaneng. Muli siyang nagpabibo at sinabi niya sa lahat na ikinagagalak niyang makilala sila. Formal na nagpakilala si Kaneng at nakinig ng mabuti ang lahat. Hindi roon natapos si Kaneng dahil sinabi niyang gamaan ang kanyang loob. Nagsimula na siyang magtaka kung walang kaibigan si Miraike at ang kanyang kapatid dahil walang lumalapit o kumakausap sa kanila. Nasaktan si Ryota at Miraike, kaya inihayag ni Miraike na sinabi niya sa lahat na hayaan sila. Bihira itong pagkakataon para sa kanya upang ma-enjoy ang buhay eskwela kasama si Kaneng, kaya ayaw niyang na naiistorbo sila. Hindi yun alam ni Kaneng, at masaya siyang makita na hindi nalulungkot ang kapatid niya at talagang may mga kaibigan si Miraike. Malaking ginhawa para sa kanya na hindi na niya kailangang pag-aanin ang kanilang loob sa pamamagitan ng pagpapaalala kung gaano kalala ang kanyang sitwasyon. Gayunpaman, pinaalalahanan pa rin sila ni Kaneng sa pagsasabing wala siyang kaibigan noong lumalaki siya at naaawa ng labis si Miraike sa kanya. Ngunit hindi ito nagtagal, dahil naalala niya na ayos lang kay Kaneng na walang kaibigan. Tinapos ni Kaneng ang madramang eksena habang kinukumpirma ito at binanggit niya na ang mga tao ay nakakapamuhay ng nakakagulat na maayos kahit nag-iisa. Malapit doon, pinaalalahanan sila na oras na para sa pagsusulit. Idineklara ni Lau na pwede itong maghintay, ngunit sinabi ng kanyang mga kasama sa kanya na hindi ito maaaring balewalain. Ang pinal na pagsusulit ay sabay-sabay na isasagawa at maging ang mismong prinsipe ay hindi pinapayagang mahuli. Samantala, nangongolekta pa si Kaneng ng mga sample sa pamamagitan ng paghaplos sa isang ibon at sinabihan ng mga estudyante na umupo sa kanilang mga upuan para sa pagsusulit. Gusto ni Miraike na umupo si Kaneng sa tabi niya, ngunit nasindak ang lahat nang lumitaw ang galit na si Lau. Ang lahat ay kinakabahan habang nagtataka sila kung ano ang gagawin niya at iniisip ni Lau kung gaano niya sila kinamumuhian lahat. Hindi nila siya sinasagot ng harapan at palagi siyang pinag-uusapan sa likod. Totoo rin ito sa lahat ng tao sa kastilyo dahil laging pinag-uusapan ng mga katulong kung paano siya nagdudulot ng gulo sa eskwelahan. Lalong lumalaki ang galit niya habang iniisip niya ito, pero nagulat siya nang magalang na magpakilala si Kaneng. Hindi makapaniwala ang buong silid pagkatapos makita kung gaano casual na lumapit si Kaneng kay Lyle at kinatatakutan nilang baka mawala ang buhay ni Kaneng. Gayunpaman, pinanatili ni Kaneng ang kanyang masayahing saloobin habang sinasabi niyang masaya siyang magkaroon ng pagkakataong bumati. Lalong naiinis si Lyle, pero pinaalalahanan siya ni Kaneng na magiging magbayaw sila sa hinaharap. Kaya dapat nilang subukang magkasundo. Sa kasamaang palad, hindi ito nagtagumpay dahil tinukoy ni Lau na hindi niya kailanman binigyan ng pahintulot si Kaneng na magsalita o hawakan ang kanyang kamay. Mahahalata ni Kaneng sa mahigpit na pagkakahawak ni Lyle kung gaano siya kaseryoso at humanga siya. Pinuri siya ni Kaneng sa pagsasabing tiyak siyang isang mahusay na pinuno si Lyle at sana raw ay mayroon siyang mga mata para makita siya. Ngunit nawiwirduhan si Lyle at ang tanging naitanong niya lang kay Miracle ay kung ano ang problema sa kanya. Nagtawanan ang lahat at humingi ng paumanhin si Miracle dahil hindi niya kailanman alam na si Lyle ay kayang mamula at mabalisa tulad ng nangyayari sa kanya ngayon. Matapos ang eksamen ng lahat, sinabi ni Cass na iaanunsyo niya ang mga pangalan ng mga estudyanteng nakapasa. Mahigpit na pinanood ng lahat upang makita kung isusulat niya ang kanilang mga pangalan sa pisara ngunit ang ginawa lang ng babaeng ito ay gumuhit ng isang malaking bulaklak. Ito ay dahil nakapasa ang lahat kaya nagdiwang ang buong klase.
Nagbatian silang lahat at tuwang-tuwa si Miracle na makapagtapos kasama si Connang. Hindi nagtagal at umuwi si Connang at pinasalamatan niya ang lahat sa pagpapasaya ng kanyang karanasan. Talagang ipinagmamalaki siya ni Cass dahil kahit medyo kakaiba siya, siya rin ay isang napakatalinong estudyante. Pinanood siya ni Lyle umalis at nakita natin na mas maganda ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanyang grupo na oras na para umalis at ipinangako nilang lahat na susundin ng prinsipe saan man siya magpunta. Maya-maya, tinulungan ulit ni Jenny si Connang na magsanay. Isinisigaw niya ang iba't ibang pagbabago para sa Iori spell at agad itong ginawa ni Connang. Sumigaw si Jenny ng buhawi kaya gumawa si Connang ng bola ng tubig na umikot na parang buhawi. Pagkatapos ay inutusan siya ni Jenny na biglang huminto at hatiin ito sa 10 at ginawa rin yun ni Connang. Hindi makapaniwala si Jenny na kaya niyang gawin ang lahat ng iyon kaya mas pinahirapan niya ang antas. Pinapagpabago niya ang kulay ng mga ito at binabago niya ang mga ito sa eksaktong kulay na sinasabi niya. Sa wakas, pinapagpabago rin niya ang tekstura ng mga ito at ginagawa rin niya yun. Natutuwa si Jenny na nakita niyang nagawa niya ng napakahusay ang lahat ngunit hindi pa tapos si Connang. Sabi niya ay marami pa siyang magagawa at nagulat si Jenny nang binago niya ang sibat sa hugis ng isang ibon. Hindi lang basta hugis yun dahil ang ibon ay nakakalipad pa. Ang buong mundo ni Jenny ay nagsisimulang gumuho dahil malayo na ang narating ni Connang higit sa kanyang inaasahan. Ginagawa niya ang mga bagay na hindi niya man lang maisip kaya sinabi niya na tapos na ang lahat para sa kanya. Pagkatapos nito, hiniling ni Jenny na makausap si Connang. Akala ni Connang ay may kinalaman nito sa isang hapunan para ipagdiwang ang kanyang pagtatapos, ngunit hindi yon. Ibinunyag ni Jenny na kailangan niyang sabihin ang katotohanan kay Connang, ngunit gusto niyang matiyak muna na handa ito sa pag-iisip. Ibubunyag niya ang isang nakakagulat na katotohanan kaya pinaalis ni Connang ang kanyang katulong. Akala ni Connang alam niya ang sasabihin ni Jenny, ngunit biglaan ang lahat. Inakala niya na ibubunyag ni Jenny na isa siyang diyosa ng kalangitan sa gabi at gusto niyang sabihin na kailangan na niyang bumalik sa mundo ng mga Diyos. Pinuri ni Jenny ang kanyang malawak na imahinasyon, ngunit hindi yun malapit sa katotohanan. Hindi na nagsasayang ng oras si Jenny at inihayag niya ang katotohanan na wala na siyang maituturo pa sa kanya. Ang totoo ay matagal na rin pala simula nang wala na siyang maituro sa kanya. Tinuro niya ang elementaryang mahika na walang kakayahang pang-atake, at naituro na niya rito ang lahat ng kaya niya sa saklaw na yon. Ngayon ay mas mahusay na siyang gumamit ng mahika kaysa sa kanya at kapag natuto siya ng bagong mahika, malalampasan niya na siya kaagad. Sabi ni Connang, hindi raw yun totoo dahil nasiyahan siya sa maliliit na hamon sa mahika na inisip ni Jenny, sa pagtatangkang linlangin siya sa bawat posibleng paraan. Patuloy siyang nakakaisip ng mga bagong paraan para hamanin siya at ito ang nagpalabas ng saklaw ng kanyang mahika. Si Jenny din ang nagbigay inspirasyon sa kanya at nagbigay sa kanya ng layunin sa buhay. Inaamin ni Jenny na kinailangan ng maraming pagsisikap upang makaisip ng mga hamon at maraming beses siyang nahirapan na makaisip. Tumanggi si Connang na maniwala na wala na siyang maya-alok kaya ipinapalagay niya na may ibang dahilan. Nagtataka siya kung gusto na niyang huminto talaga dahil mababa ang kanyang sahod kaya sinabi niya na pwede niyang pakiusapan ang kanyang ama upang bigyan siya ng dagdag sahod. Inihayag ni Jenny na kabaligtaran pala ang totoo dahil hindi niya makayanan na bayaran ng ganoon kalaki. Kapag wala na siyang trabahong gampanan, nasa kanyang sukdulan na siya at sa tingin niya, mas karapat-dapat si Connang. Sinabi ni Jenny na dapat mayroon siyang pambihirang salamangkero na mas mahusay kaysa sa kanya bilang guro. Hindi na niya matutulungan siyang bumuti pa at hindi na niya siya magagabayan. Alam ni Connang na pinagsama-sama lang niya ang mga aralin na may maliliit na hamon ngunit sinabi niya na talento pa rin ito. Marami siyang naisip at lahat ng iyon ay napakalaking tulong. Ayaw ni Connang na umalis siya kaya sinabi na lang niya na patuloy siyang lokohin. Desperado siyang manatili itong guro niya kaya muli siyang humiling na patuloy siyang lokohin. Habang nagmamakaawa si Connang, nagsimulang lumitaw ang maraming hayop na nilikha niya gamit ang Iori spell. Lahat sila ay pinalibutan si Jenny ngunit sinasabi pa rin niyang hindi na niya ito matuturuan. Mas malayo na ang antas ng mahika ni Connang kaysa sa kanya ngayon at ginagawa niya ang pinakamainam para rito. Nagmatalasan ang dalawa sa loob ng ilang sandali ngunit sa huli ay nagpasya si Jenny na kinakailangan na niyang umalis. Habang umaalis,
Hindi maiwasan ni Jenny na isipin kung paano si Conang ay isang walang alinlangang henyo. Mayroon siyang walang hanggang potensyal at taglay niya ang kakayahang maging ang cerulean sorcerer. Kahit na may likas na talento, dinaanan ni Conang ang walang katapusang pagsubok at pagkakamali at hinamon niya ang sarili na lampasan ang lahat. Nahikayat si Jenny ng kasipagan ni Conang kaya nagpasya siyang pagbutihin din ang sarili. Sabi niya hindi siya pwedeng matalo sa sarili niyang estudyante kaya gusto niyang bisitahin ang sarili niyang guro para makapagpatuloy din siya sa pag-aaral. Dito, ikinagulat ni Conang nang malaman na nagbitiw na rin si Flora. Tinapos ni Conang ang kurikulum at nagtapos siya sa School of Noble Children kaya wala nang natitira si Flora na ituturo sa kanya. Sinabi ni Flora na hindi niya mapipigilan ang kanyang luha kaya hindi na siya nagpaalam. Nang personal, sinabi ni Conang na susulatan niya ito kaya may pakiusap si Iko. Gusto niyang tanungin ni Conang si Flora kung may lalaki sa mansyon nito na pwede niyang ipareha sa kanya dahil naghahanap pa rin siya ng asawa. Hindi makapaniwala si Conang na gusto rin itong umalis ngunit tiniyak ni Iko sa kanya na magiging maayos na siya mag-isa ngayon. Binanggit ni Conang na umaalis ang lahat at natatakot siyang baka mamatay siya sa kalungkutan. Ayaw niya talagang umalis si Iko kaya tumanggi siyang magtanong tungkol sa matangkad at gwapong lalaki na hinahanap nito. Nang gabing yun, sinabi ni Conang sa kanyang ama ang sinabi ni Jenny tungkol sa paghahanap niya ng pambihirang manggagaway upang turuan siya. Sa kabutihang palad, may mungkahi si Ryota dahil nakarinig siya ng tsismis sa eskwelahan na mayroong isang pambihirang royal na manggagaway. Sinubukan ni Arsen na sumingit ngunit patuloy si Ryota. Sabi ni Arsen na ang pangalan ng lalaki ay tila Zeo at narinig na ito ng kanilang ina. Ang pangalan niya ay ang tanging at kilala siya bilang isang manggagaway ng napakalaking kapangyarihan at kagandahan. Nagtataka si Conang kung papayag ang lalaki na maging guro niya ngunit sinabi ni Arsen sa lahat na maghintay. Sabi niya imposibleng imbitahin ang isang royal na manggagaway dito ngunit hindi maintindihan ni Conang. Bakit? Ipinaalala ni Conang sa kanyang ama na mayroon siyang koneksyon dahil matalik siyang kaibigan ng hari. Nagtataka lang si Arsen kung saan natutong magsalita ng ganoon si Conang at naniniwala siyang galing ito kay Aiko. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Arsen kung gaano kamposible na magkaroon ng maharlikang salamangkero bilang guro. Direkta silang nasa ilalim ng utos ng hari at walang sinuman ang maaaring magbigay sa kanila ng utos maliban sa hari. Bihira silang lumabas ng kastilyo at ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay mahigpit. Ang direktang pakikipagkita kay Zeo ay magiging mahirap at ang pagpapapunta sa kanya sa kanilang bahay ay maging imposible. Umaasa si Arsen na susukwan na lang ni Conang ang ideya ngunit mali siya. May ideya si Conang kaya sinabi niyang dapat siyang sumama kay Arsen sa susunod na pagbisita nito sa kastilyo. Inilarawan niya ang sitwasyon kung saan siya ay maliligaw at ang mga royal sorcerer ay tutulong sa kanya. Sa tingin niya, ito ang magdadala sa kanya upang maging kanilang apprentice ngunit hindi makapaniwala si Arsen kung gaano kapintasan ang planong yun. Siniguro ni Conang sa kanyang ama na may 70% tsansa ng tagumpay ang kanyang plano ngunit lubos itong pinagdududahan ni Arsen. Tinukoy ni Arsen ang mga butas sa kanyang kaila-hilakbot na plano ngunit tinanong ni Conang ang kanyang ina at sa tingin nito ay isang magandang ideya. Tinutulungan niya si Conang na kumbinsihin si Arsen kaya pumayag si Arsen na kausapin ang hari. Labis ang pasasalamat ni Conang ngunit kinailangan siyang paalalahanan ni Arsen na huwag masyadong umasa. Samantala, isang Grandmaster ang nakatanggap ng impormasyon tungkol kay Conang at sa kanyang kahilingan. Siya ay isang salamangkero na nasa antas ng baguhan at humihingi siya ng pagkakataong mag-aral sa ilalim ng isang salamangkerong pangmaharlika ngunit ito ay hindi pa naririnig. Walang halaga ang kapangyarihan at katayuan para sa mga salamangkerong pangmaharlika at hindi nila pakialam kung gaano kalapit ang isang maharlika sa hari. Binasa ng Grandmaster ang profile ni Conang at tila nagkaroon siya ng interes sa ating bayani. Makalipas ang ilang sandali, nagulat si Arsen dahil pumayag ang isang salamangkerong pangmaharlika na makipagkita kay Conang. Kung magiging maayos ang lahat, isa sa alang-alang pa ng hari ang hiling ni Conang na magkaroon ng isang royal na salamangkero na magtuturo sa kanya. Sinabi ni Conang na ito ang tunay na kapangyarihan ng nepotismo ngunit ipinaliwanag ni Arsen na hindi iyon ang sitwasyon. Lumabas na interesado lang ang mga royal na salamangkero kay Conang. Gusto ni Arsen makita kung anong uri ng mahika ang ginagawa ni Conang kaya ipinakita ito ni Conang sa kanya.
Umakyat sa ibang antas ang mahika ni Conan habang ipinapakita niya kay Arsene na kaya niyang gumawa ng isang pusa na relukang gamit ang kanyang Yori spell. Hindi makapaniwala si Arsene na gawa talaga ito sa tubig ngunit mas kahanga-hanga pa ito. Si Conan ay natututo kung paano gawing sobrang makatotohanan ang mga galaw nito, at nag-aaral din siya kung paano gawing tunay ang tunog ng miyaw ng pusa. Pagdating nila, sinalubong sila ni Lady Raisha. Pinaganya ni Conan ang kanyang alindog para magpakilala, at nalaman niyang kapatid pala ito ni Mirka. Marami nang narinig si Raisha tungkol kay Conan mula kay Mirka, ngunit hindi kailanman nabanggit ni Mirka na may pusa ito. Ginulat niya si Raisha nang ibunyag niyang hindi ito totoo at gawa niya lang ito gamit ang mahika. Hindi ito nahulaan ni Raisha at napagpasyahan niyang mas bihasa si Conan kaysa sa kanyang narinig. Naghanda si Raisha para ihatid si Conan sa itim na tore kaya sinabi ni Arsene na kakausapin niya ang hari. Sinabi ni Conan na siya na mismo ang uuwi lalo na't gusto niyang makasama si Mirka. Sinabi ni Arsene na mag-aayos siya ng karawahe para sa kanya at sinabi niya kay Conan na magsaya. Habang inihahatid ni Raisha si Conan sa itim na tore inilahad niya na may gusto siyang talakayin dito. Inakala ni Conan na may kinalaman ito sa mayamang kasaysayan ng mga salamangkero ngunit hindi yun. Nagtataka si Conan kung may kinalaman ito sa bagong interpretasyon ng pinagsamang mahika ngunit hindi rin yun. Sigurado si Conan na ito ay tungkol sa bagong teorya sa three-dimensional at oblique na magic circles ngunit ipinaliwanag ni Raisha na hindi yun ganoong kalalim na usapan. Sa halip, inihayag niya na ito ay may kinalaman sa kanyang pamilya. Kabilang sa kanila ang 7 prinsipe at 10 prinsesa. Sa karamihan ng mga bansa, ang trono ay napupunta sa unang prinsipe ngunit sa Hulya, mas binibigyan nila ng halaga ang meritokrasya. Kaya't depende sa nakamit na tagumpay, maaaring baligtarin ang pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Ngunit si Raisha ay naiiba sa kanyang mga kapatid dahil isinuko niya ang kanyang karapatan sa trono upang maging isang salamangkero. Sa sandaling yun, nagulat si Conan nang maramdaman niya ang ilang kamanghamanghang kapangyarihan ng salamangka na nagmumula sa itim na tore. Halos nakakatakot ito kaya naiisip lang ni Conan kung anong uri ng mga mangkukulam ang naroroon. Nagpatuloy si Raisha sa pagsasabing nag-aalala si Mirka na baka madawit si Conan sa isyu ng paghalili sa trono. Sa sandaling yun, nagulat si Raisha nang makita niya si Conan na dumadaos-dos. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari kaya ipinaliwanag ni Conan na gumawa siya ng napakanipis na patong ng tubig sa kanyang sapatos at pinatigas ito. Dahil dito, nakakaya niyang dumaos-dos sa lupa ng madali at mas mabilis ito kaysa sa naglalakad. Sabi ni Conan na pwede siyang sumubok kung gusto niya at labis ang tuwa ni Raisha. Ngunit pinigilan niya ang sarili dahil kailangan niyang tapusin ang sinasabi niya kay Conan kanina. Minadali niya ito sa pagsasabing hindi dapat iugnay ni Conan ang sarili sa anumang grupo nang hindi muna pinag-iisipan. Pinakamahalaga, hindi siya dapat pumirma o magsabi ng anumang maaaring gamitin laban sa kanya. Nang maayos na yon, sinabi niya kay Conan na handa na siyang mag-skate. Nilagay din ni Conan ang yelo sa ilalim ng sapatos niya kaya nagsimula silang mag-skate sa lahat ng dako. Kinatakutan ng mga gwardya na masyadong delikado kaya sinubukan nilang pigilan siya ngunit silang dalawa ay masyadong mabilis para maabyutin. Gayunpaman, lumitaw ang isang lalaki na nagngangalang Dario at siya ay galit na galit. Tinukoy ni Conan na may isang galit na lalaki na sumisigaw para tumigil sila ngunit hindi alintana ni Raisha. Sinabi lang niya na kailangan nilang bumilis pa ngunit naabutan din sila ni Dario. Sa malapit, nagtataka si Arsene kung ano ang lahat ng kaguluhan sa paligid ng kastilyo. Ipinaliwanag ng isang mayordomo na ang isang batang salamangkero ay naging pilyo at siya ay nahuli ng isang kabalyero. Nang maglaon, nakipagpulong si Conan sa Grandmaster ng mga maharlikang salamangkero na nagngangalang Mond. Ipinakilala ni Conan ang sarili niya ngunit siya ay lubhang balisa. Naisip niya na kahanga-hanga ang mahika ni Raisha ngunit ibang klase itong si Mond. Narinig ni Mond na may watercress si Conan kaya ipinaliwanag ni Conan na nasa kaliwang balikat niya ito. Tiningnan ito ni Mond at napansin niyang isang crest na may 2 bituin ito. Walang ideya si Conan kung ano ang ibig sabihin yun kaya ipinaliwanag ni Mond na mayroong 7 uri ng crest ang mga salamangkero. Ang mga ito ay apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, dilim, at foul. Bawat crest ay may 5 ranggo at ang mga ranggo ay ipinahihiwatig ng mga bituin.
Ang crest ni Conang ay may 2 bituin lamang na nangangahulugang ito ay pangalawa mula sa ibaba. 2 bituin ang pinakakaraniwan at sinasabi ni Raisha na mayroon siyang 2 bituing wind crest. Nahahalata ni Conang na naiiba si Mond dahil ang densidad ng kapangyarihan ng kanyang mahika ay lubos na naiiba sa kanila. Humanga si Mond na nalaman ito ni Conang ngunit hindi pa tapos si Conang. Sabi niya, kung ang 2 bituing crest niya ay ordinaryong keso, kung gayon, ang crest ni Mond ay mas parang premium na asul na keso. Tinawag siya ni Conang na Grandmaster Blue Cheese at ipinapalagay niya na ang crest ni Mond ay 3 bituin. Inihayag ni Mond na siya ay aktwal na 4 na bituin ngunit nagulat siya nang hindi tila si Conang. Nabilib, ipinaliwanag ni Conang na ito ang unang beses niyang narinig ang tungkol sa mga crest kaya hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kanilang kalakhan. Nag-iisip si Conang kung ang iba't ibang ranggo ay nakakaapekto sa kapangyarihan ng mahika na kayang gamitin ng isang tao. Sa kasamaang palad, hindi masyadong malinaw ang kanilang pagkakategorya at ang tanging malinaw na pagkakaiba na alam nila ay ang kabuuang dami ng kapangyarihang mahika. Sinabi ng Grandmaster na hindi ito mahalaga sa ngayon dahil ang mahalaga ay ang matututunan ni Conang sa hinaharap at kung gaano ang kanyang dedikasyon. Sabi ni Mond na oras na para magsimula ang kasiyahan kaya lumabas sila para sa isang pagsubok. Nakita na ni Raisha ang kaya niyang gawin kaya siniguro niya kay Mond na napakahusay ni Conang. Kinikilala ng ibang salamangkero si Conang bilang pilat ng bayani at interesado silang makita kung anong uri ng mahika ang kaya niyang gamitin. Inihanda ni Conang ang kanyang sarili para sa anumang pagsubok na ito at nagtataka siya kung ang pagpasa sa pagsubok ay mangangahulugan na makakakuha siya ng isang maharlikang salamangkero bilang kanyang guro. Sabik na siyang magsimula kaya tinawag ni Mond ang isang nagngangalang Victo. Ginamit ni Victo ang Ori spell at lumikha siya ng ilang mga bola ng tubig. Namangha si Conang at tinanong siya ni Mond kung kaya niyang talunin ang spell ni Victo gamit ang spell na ito. Sarili niya. Hindi pa naririnig ni Conang ang tungkol sa pagkontrol sa mahika ng iba at naaalala niya ang mga aralin nila ni Jenny. Ito ay noong una siyang pinakitaan ni Jenny ng Ori spell at ipinaliwanag na ito ay mahika para lumikha at manipulahin ang tubig. Ngunit ang pinakamahalaga, sinabi niya sa kanya na papayagan siya nitong kontrolin ang tubig na naroroon na. Iniisip ngayon ni Conang kung paano niya nakontrol ang tubig ng maraming beses na noon ngunit ang pagmamanipula ng tubig na nilikha ng ibang salamangkero ay isang bagay na hindi pa niya naririnig. Ito ay isang bagay na hindi man lang maiisip nila ni Jenny ngunit sabik pa rin siyang makita. Kung magagawa niya, ginagamit ni Conang ang Ori at si Victo'y natulala habang nagsisimulang gumalaw ang mga orbs. Nabawi ni Victo ang kontrol at nabigla si Conang dahil hindi pa niya naranasan ang tubig na lumalaban sa kanyang kontrol. Pagkatapos ay masusing pinanood ng lahat habang naglalaban ang 2 salamangkero para sa kontrol ng mga orbs. Malaki ang pagsubok para sa ating bida ngunit inutusan niya ang tubig na lumapit sa kanya at nagsimulang maghiwalay ang mga orbs. Tila mananalo na si Conang ngunit malakas na ipinahayag ni Mond na sapat na ito. Ang ating bida ay lubos na pagod mula sa labanan kaya bumagsak siya sa lupa. 2 lang sa mga orbs ang nakuha niya kaya humanga siya nang makita kung ano talaga ang isang royal sorcerer. Pero nagulat siya nang sabihin ni Mond na mahusay ang kanyang ginawa. Hindi inakala ni Victo na magkakaroon pa si Conang ng pagkakataon ngunit lubos siyang kumbinsido na ngayon. Nakita niya ang potensyal ni Conang kaya sinabi niya na gusto niya itong turuan. Nagsimulang makipagtalo ang lahat ng iba pang royal sorcerer kaya namangha si Mond nang makita na gusto nilang lahat na maging disipulo si Conang. Nagtataka si Conang kung nangangahulugan ba ito na pumasa siya sa pagsubok ngunit sinabi ni Mond na marami pa silang gagawin. Ang nalalabing bahagi ng pagsubok ay medyo kakaiba naman dahil ginamit ni Mond ang tubig ni Conang na parang trampoline. Nagtataka lang sila kung paano gumagana ang tubig na ito kaya ipinaliwanag ni Conang na ito ang kanyang napakalambot na ayori. Nilagay niya ang tubig sa loob ng isang napakalambot at napakabanat na lamad kaya tumatalbog-talbog ito ng husto. Ipinapalagay ng iba na magiging magandang higa nito at kaya nitong sipsipin ang impact ng pagkahulog. Matagal nang hindi nasisiyahan si Mond ng ganito sa isang pagsubok ngunit hindi pa tapos si Conang. Sabi niya na kung dagdagan niya ang pagiging elastiko nito, kung gayon ay makakatatalon si Mond ng napakataas at madali niyang mararating ang ikalawang palapag ng kastilyo. Gustong-gusto itong makita ng lahat ng salamangkero ngunit sinabi ni Mond na sapat na. Kung magpapakita pa si Conang ng anumang salamangka,
Hihingi lang sila ng hihingi at hindi na siya makakauwi. Itinuro nina Jess at Rachel na kayang gumawa ni Connor ng mga hayop mula sa kanyang tubig. Nakita niya itong gumawa ng pusa kanina kaya nagtataka siya kung kaya rin itong gumawa ng tao. Nakakagulat na ibinunyag ni Connor na kaya niya ito kaya gumawa siya ng clone ni Aiko. Sa kasamaang palad, tulad ng sa mga hayop, ang galaw ng mga taong ito ay hindi pa rin perpekto. Nausisa si Aiko kaya nagtataka siya kung nangangahulugan ito na kayang paggalawin ni Connor ang mga ito sa paraang hindi kaya ng tao. Kinumpirma ito ni Connor sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na pinapalipad niya ito kanina. Medyo kakaiba itong panuurin at hindi ito tinanggap ng maayos. Ang mga salamangkero naman ay sabik itong makita kaya ibinibigay sa kanila ni Connor ang kanilang gusto. Ipinadala niya ang kanyang manikang tubig na tao sa ere ngunit kinilabutan siya nang isipin niyang may tumalon palabas ng bintana. Nagulantang din ng ibang tao kaya kinailangan ng mga salamangkero na humingi ng tawad sa lahat para sa kaguluhan. Naisip ni Connor na 2 beses na siyang napag-alitan ngayong araw ngunit sinabi ni Monday sa kanya na huwag itong dibdibin. Sabi niya na dapat silang mag-usap tungkol sa mahika habang nanananghalian sa susunod kaya nagtaka si Connor kung ibig sabihin nito ay nakapasa siya. Kinumpirma ito ni Monday at sinabing siya mismo ang bahala sa pagtatalaga ng isang salamangkero para maging guro ni Connor. Hindi na mapigilan ang tuwa ni Connor ngunit naalala niya ang babala ni Rachel sa kanya. Nagtataka siya kung ito ba ay maituturing na pagpanig sa isang paksayon ngunit sinabi niyang ayos lang. Walang saysay ang estado ni Connor sa mga royal na salamangkero at hindi nito maaapektuhan ang anumang nabanggit niya kanina. Gustong malaman ni Monday kung may anumang pangarap si Connor para sa hinaharap kaya ibinunyag ni Connor na gusto niyang lumikha ng mga mata gamit ang salamangka. Labis na nausisa ang mga salamangkero at nagtataka sila kung talagang magagawa ni Connor ang gawin mo. Pagkatapos nito, nag-alala si Connor dahil halatang galit ang kanyang ama. 2 beses nang narinig ni Arsen ang tungkol sa masamang reputasyon ni Connor ngayong araw kaya gusto niya ng paliwanag. Humihingi ng tawad si Connor at ipinaliwanag ni Rachel na hindi niya ito kasalanan dahil nadala lang ang lahat. Naiintindihan ni Arsen ngunit pinapaalalahanan din niya sila na talagang masasamang bagay ang maaaring mangyari kapag ang mga mangkukulam ay basta nalang gumagawa ng mga bagay kapag inutusan. Ang mahika ay kapangyarihan kaya dapat tanggihan ni Connor na gumawa ng anumang makakasama sa iba. Pinapaalalahanan ni Arsen si Connor na siya ang may pananagutan sa sarili niyang kapangyarihan kaya humingi ng tawad si Connor. Muli, umalis si Arsen para sa araw at hindi niya maiwasang isipin kung paano tila nagustuhan ng lahat si Connor. Noon din napagtanto ni Connor na medyo gabi na. May date siya para sa hapunan kasama si Merica at magiging hindi maginoo sa kanyang panig kung darating siyang pawisan at hingal na hingal pagkatapos tumakbo papunta sa date. Sumang-ayon si Rachel at sinabing dapat nilang pagsamahin ang kanilang kapangyarihan upang lutasin ang problemang ito. Pinagamit niya si Connor ng Ayori para lumikha ng isang orb at sinabing gagamitin niya ang kanyang salamangka sa hangin upang paliparin ito. Humanga si Connor ngunit may problema. Pananggakwan niya ang sarili na ang unang beses na lumipad o lumutang siya kasama ang isang tao ng mag-isa, ito ay kasama si Merica. Sigurado si Connor na hindi rin magugustuhan ng kasintahan ni Rachel yun ngunit wala siyang pakialam. Hinayla niya si Connor papunta sa orb at inihayag na wala siyang kasintahan. Napagtanto ni Connor na wala nang magagawa kaya lumipad na sila. Ginamit ni Rachel ang kanyang mahika ng hangin at lumipad sila kaagad. Nagtataka si Connor kung masyado silang mabilis ngunit sinabi ni Rachel na kailangan pa nilang bumilis. Dumating din sila kalaunan ngunit nawalan sila ng pokus at nagsimula silang mahulog. Buti na lang hindi gaanong masama ang paglapag at pareho silang nagpapasalamat na talagang malambot ang water orb ni Connor. Sa kasamaang palad, nakita ni Dario ang buong pangyayari kaya't itinuro niya na may ginawa na namang delikado si Connor. Sa loob, nag-iisip si Merica kung magugustuhan kaya ni Connor ang kanyang damit. Hindi pa nakita ng kanyang kasambahay na kumilos si Merica ng ganito para sa isang lalaki kaya't nagtataka siya kung anong klase talagang tao si Connor. Sa labas, nakita natin na medyo map-anggulo si Connor dahil pinagagalitan siya ni Dario sa pagdudulot ng gulo sa ikatlong pagkakataon ngayong araw. Talagang kinakabahan si Merica tungkol sa kanyang date kaya't naglalakad siya paikot-ikot sa silid. Sinabihan siya na dumating na si Connor kaya nagmadali siyang lumabas ng pinto.
Si Kanang ay kasing akit gaya ng dati at sinabi niya na sabik siyang makasama sila sa kanilang unang pamamasyal. Tiningnan ng katulong ni Merica si Kanang at nakita niyang ito ang lalaking kinagigiliwan ni Merica. Sa hapunan, nagbigay si Kanang ng toast sa magagandang mata ni Merica at humanga ang katulong sa kanyang maginoo, ngunit may lasong ugali. Ikinwento ni Kanang kay Merica ang kanyang araw at kung paano niya nakilala si Grandmaster Blue Cheese. Nakapasa rin siya sa assessment test at ngayon ay naghihintay siya kung sino ang magiging guro niya. Binuhusan ni Kanang si Merica ng napakagandang papuri at ang kanyang karisma ay kitang-kita. Pagkatapos, nagkomento siya tungkol sa pagkain at nagtaka ang katulong kung gumagamit siya ng metapora. Natatakot siyang baka lumalampas na si Kanang sa ilang linya ngunit nakikita niyang masayang-masaya si Merica. Nagpaumanhin sina Merica at Kanang dahil sa ngayon, ang hapunan na ang pinakamahusay niyang magagawa. Ngunit sinabi niya na kapag ikinasal sila, magsasama sila ng ganito araw-araw. Ipinahayag niya na hindi siya makapaghintay sa hinaharap kung saan lalakad siya sa tabi niya at namamangha ang katulong sa kanyang husay sa pananalita. Nabighani si Merica sa kanya at inaabangan din niya ang kanilang hinaharap. Nang gabing yun, namula si Merica pagkatapos ng kanyang date at kailangang paalalahanan siya ng katulong na kailangan na niyang matulog. Makalipas ang ilang sandali, pumunta ako upang humingi ng tulong kay Kanang para sa isang bagay. Ginamit ni Kanang ang kanyang Arubus spell upang lumikha ng maraming orbs dahil mas panadadali ng mga ito ang paglalaban ng damit. Ipinaliwanag ni Kanang na abala siya sa pagsusulat ng ulat ngunit ikinagalit ito ni Aiko. Itinuro niya na siya ay nagkukulong sa kanyang silid simula nang bumalik siya mula sa kastilyo at iginigiit niyang malaman kung bakit. Ipinaliwanag ni Kanang na may natutunan siya habang nandoon siya at gusto niyang isulat ito bago niya makalimutan. Pinaalalahanan siya ni Aiko na ang paglabas at paggugol ng oras sa araw ay isa sa kanyang mahahalagang trabaho. Bilang bata, sinabi niya na mahalaga ito para sa kanyang paglaki kaya't maaalala ni Kanang na gusto ng mga babae ang matangkad na guys. Sumasang-ayon si Aiko pero sinisigurado niya kay Kanang na gusto niya siya kahit siya ay matangkad o maliit. Halos sabihin ni Kanang na ganun din ang nararamdaman niya sa kanya pero pinigilan niya ang sarili dahil magiging bastos ito kay Merica. Hindi makapaniwala si Aiko na nagsasalita siya ng ganito ngayon at tinawag siyang tunay na ladies man. Matapos nito, nabigo si Kanang nang malaman na wala pa rin siyang natanggap na liham. Naghihintay siya ng isa dahil ito ang magbubunyag kung sino ang magiging guro niya. Sa tore, naghanap si Victo kay Zianli pero hindi siya sumasagot. Nakita siya ni Victo sa kanyang silid at pinapaalalahanan siya ni Zianli na huwag niyang guluhin ang kanyang mahalagang oras ng pagtulog. Nagpaumanhin si Victo at ipinaliwanag na tinatawag siya ng Grandmaster. Naiinis si Zianli sa simula ngunit nang marinig ang balitang ito ay nakuha nito ang kanyang atensyon. Sa ating bayani naman, buong pagmamalaki niyang inaanunsyo na itinalaga na ang kanyang bagong guro. Nagtataka si Aiko kung sino ito kaya't inihayag ni Kanang na ito ay isang lalaking nagngangalang Zianli. Nagulat si Aiko dahil usap-usapan na si Zianli ay isang napakagandang salamangkero. Kilala siya ng bawat babae kaya nagsimulang magpanik si Aiko. Darating si Zianli sa kanilang bahay kaya sinabi niya na kailangan niyang kumuha ng bagong kasuutan ng katulong. Nagtataka si Kanang kung dapat ba talaga niyang payagan na makipagkita si Aiko sa ibang lalaki ngunit sinabi ni Aiko na walang oras para mag-usap. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga kuko at higit sa lahat, gusto niyang magpapayat. Nagmamadaling umalis si Aiko para maghanda at iniwan niya si Kanang na nagtataka kung ano ang nangyari. Pabalik sa kastilyo, ipinaliwanag ni Risha kay America na ang isang maharlikang mangkukulam ay dapat may direktang utos mula sa kaharian para sila makalabas. Kailangan ni Zianli na pumunta upang makita si Kanang kaya uutusan siya ni America na bantayan siya habang siya pumupunta para bisitahin siya. Hindi makapaniwala si Risha na si Zianli ang napili dahil gusto niya si Kanang bilang estudyante niya. Sakto, may ilang kapatid na babae ni America ang hamarang sa kanila. Narinig nila na malaki ang reputasyon ng nobyo ni Miraika ngunit malinaw na hindi dalisay ang kanilang intensyon. Sinabi lang ni Risha sa kanila na wala silang kinalaman dito at inutusan niya silang umalis sa kanilang dinaraanan. Bumalik kay Kanang, iniisip niya kung ano ang ugali ni Zianli. Dumating si Miraika pagkatapos at nagulat siya. Ipinaliwanag ni Kanang na inihahanda niya ang kanyang sarili sa isip tuwing nakikita niya ito kaya nang makita
Ang bigla niyang paglitaw ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba dahil sa taglay niyang kagandahan. Patuloy na nagpaparamdam ng pang-akit si Kaneng ngunit nakita nating sapat na ang narinig ni Zian-Li. Bumaba siya ng karwahe at agad namang tumahimik si Kaneng. Kinikilala niya ang matinding presensya ni Zian-Li at nagsimulang tumaas ang tensyon. Ngunit naputol ito ni Aiko habang humahagikik siya dahil sa kaba. Patuloy na pinagmamasdan ni Kaneng ang salamangkero at napansin na di kapani-pani walang siksik ang kanyang kapangyarihang mahika. Mahirap ding ilarawan ang lagkit nito at inihambing ito ni Kaneng sa pulot. Wala pa siyang naramdaman na ganito kailanman at isa itong lubos na ibang uri ng kapangyarihang mahika kaysa kay Grandmaster Blue Cheese. Naisip ni Kaneng kung gaano kahusay ang lalaking ito sa mahika kaysa sa alinman sa mga maharlikang salamangkero na nakilala niya sa kastilyo. Talagang hinahangaan ni Kaneng siya bilang isang salamangkero kaya formal siyang nagpakilala. Sinabi niya na nais niyang tawagin siyang Professor Honey ngunit sinabi ni Zian-Li sa kanya na lumayas. Inutusan siya ni Zian-Li na tawagin siyang Master Zian-Li at ipinaliwanag niya na kinamumuhian niya ang mga pasaway. Inihayag ni Zian-Li na hindi niya tinanggap ang posisyon ng guro ng mahika ni Kaneng at ayaw niyang ang narito siya ngayon. Sinabi lang sa kanya ng Grandmaster na mayroong isang interesanting bata na dapat niyang makilala kaya siya nandito. Narito rin si Kaneng at sinabi niya na ang trabaho niya ay protektahan sina Mir Aika at Zian-Li. Nag-iisip si Kaneng kung si Zian-Li ay katulad ng inilarawan ni Iko at sinabi niyang ganoon nga siya. Ipinaliwanag ni Kaneng na hindi niya lubos na nauunawaan kung ano ang astig, ngunit sa kanyang narinig, sinabi niya na si Zian-Li ay tiyak na kahanga-hanga. Nagngingit-ngit sa galit si Zian-Li dahil inakala niyang tinutokso siya ni Kaneng ngunit tiniyak ni Kaneng sa kanya na hindi. Hindi alam ni Zian-Li kung ano ang iisipin sa batang ito kaya napagpasyahan lang niya na medyo kakaiba. Ipinapalagay ni Kaneng na dumating lang si Mir Aika para ihatid si Zian-Li upang makipagkita sa kanya ngunit tinitiyak nito sa kanya na gusto rin niyang bumisita. Hindi pinalagpas ng kaakit-akit na si Kaneng ito at sinabi niya rito na ganoon din ang kanyang nararamdaman. Sawang-sawa na si Zian-Li sa pakikinig sa kanila na magsalita ng ganito at ipinaalala niya rito na naroon pa rin siya. Gusto niyang makipag-usap ng masaya si Kaneng tungkol sa mahika sa kanya kaya malugod na sumunod si Kaneng. Nakita ni Dario ang mukha na ginagawa ni Zian-Li gayunman at masasabi niyang gusto lang ni Zian-Li na asarin si Kaneng. Nagsimula si Zian-Li sa pagtatanong kung ano ang alam ni Kaneng tungkol sa mga compound spell. Ipinaliwanag ni Kaneng na ang mga spell ay inilalabas mula sa isang magic circle na iginuhit gamit ang kapangyarihang mahika. Ang mga compound spell ay nililikha sa pamamagitan ng paghahati at muling pagsasaayos ng mga magic circle. Tinanong siya ni Zian-Li kung gaano karaming seksyon ang kaya niyang hawakan kaya inihayag ni Kaneng na kaya niyang gawin ang 31 seksyon. Hindi inaasahan ni Zian-Li ang sagot na ito at sinabi ni Kaneng na kaya niyang umabot sa 32 ngunit minsan ay nabibigo ito. Sabi ni Zian-Li na hindi naman yun masama at kaya niyang umabot sa 50. Namangha si Kaneng ngunit gusto lang marinig ni Zian-Li kung paano nalagpasan ni Kaneng ang 20 seksyon. Pagsubok. Ito ay kilalang mahirap kaya ibinunyag ni Kaneng na nagpatong-patong siya ng mga sagisag. Humanga si Zian-Li nang malaman na nakarating si Kaneng dito ng mag-isa at ipinaliwanag ni Kaneng na gumamit siya ng mga munting kaparaanan. Hindi inaasahan ni Zian-Li ang lahat ng ito ngunit ngayon ay nagkakaintindihan na ang lahat. Ang ibang maharlikang salamangkero ay talagang gustong maging guro ni Kaneng at ngayon alam na ni Zian-Li kung bakit. Talagang dismayado siya sapagkat hindi madalas makakita ng isang mahusay na estudyante tulad ni Kaneng. Naunawaan na ngayon ni Zian-Li na malaki ang kanilang interes kay Kaneng dahil siya ay isang pambihirang talento. Tapos na si Zian-Li sa pagtatanong kaya sinabi niya kay Kaneng na ipakita kung ano ang kaya niya. Gusto ni Kaneng na ipakita muna ni Zian-Li sa kanya kung paano gawin ang 50 seksyon ngunit tumanggi si Zian-Li. Sabi niya na walang saysayang ituro yun sa isang hindi makakagawa nito at hindi siya mag-aaksaya ng oras. Sinabi niya kay Kaneng na patunayan ang kaya niya at humiling ng pagtuturo ng tapat sa pamamagitan ng pagiging isang masunerang estudyante. Sigurado si Mir Aika na hindi kailanman papayag si Kaneng doon ngunit lubha siyang nagkakamali. Talagang gustong matuto ni Kaneng mula sa pinakamahusay na maharlikang salamangkero kaya pinatuturo niya kay Zian-Li. Siya. Paulit-ulit siyang nagbuhos ng papuri dahil gusto niya talagang matuto kung paano gumawa ng 50 seksyon.
Sapat na ang narinig ni Zian Li at sinabihan niya si Kanang na huwag siyang tawaging Master Zian Li dahil hindi pa niya ito kinikilala. Gayunpaman, pumayag siyang ipakita kay Kanang kung gaano siya kagaling. Ibinunyag ni Zian Li na hawak niya ang 3 Star Crest of Earth at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang magpatawag ng pader. Inutusan niya si Kanang na subukang sirain ito gamit ang mahika kung hindi ay aalisin niya ito bilang estudyante. Gayunpaman, bago niya subukan, sinabi ni Zian Li na gusto niyang makita ang waterbed na siya. Marami nang narinig. Ginagawa ito ni Kanang kaya inihayag ni Zian Li na magmamasid siya habang nagpapahinga at sinabi niya kay Kanang na gawin ang kanyang makakaya. Sa sandaling hipuin ni Zian Li ang kama, nilamon siya ng matinding ginhawa. Para itong una nagawa sa pinong balahibo at agad siyang nakatulog pagkahiga pa lang niya rito. Hinawakan ni Kanang ang dingding at napansin niyang ito ay talagang matigas ngunit makinis din. Ang pinakapansin-pansin gayunpaman ay ang hindi kapani-paniwalang densidad ng kapangyarihang mahika nito. Sa sandaling ito, naisip ni Kanang ang mga pangunahing kaalaman na itinuro sa kanya ni Jenny. Ang mahika ay isang sagisag at ang isang sagisag ay nangangahulugang isang sirkulo ng mahika. Ang manggagaway ay lumilikha ng iba't ibang mga spell sa pamamagitan ng muling pagsasaayos ng iba't ibang sirkulo ng mahika at ang mga sirkulo ng mahikang iyon ang nagiging batayan ng bawat spell. Ang pinagsama-samang mahika ay tumutukoy sa dami ng beses na ang batayang sirkulo ng mahika ay nahati at muling binuo at ito ang esensya ng mahika. Ang bilang na ito ay nagpapakita ng antas ng mahika at mga pagbabago. Tungkol sa dingding na ito, tinutukoy ni Kanang na ito ay isang kristal ng pinagsama-samang mahika na may mahigit 40 seksyon. Talagang kahanga-hanga ito at maaari lamang siyang magtaka kung paano madaragdagan ng isang tao ang mga seksyon. Ganito lang, nagulat lang si America nang sabihin ni Kanang na dapat silang mag-usap. Gusto ni Kanang na hintayin si Zian Li na magising, pero nagtataka si America kung magandang ideya yon. Pinaalalahanan niya si Kanang na mabibigo ito kung hindi niya masisira ang pader, ngunit inihayag ni Kanang na kaya niya itong sirain kahit kailan niya gusto. Maya-maya, nagising si Zian Li at sinabihan siya na 2 oras siyang natulog. Nakita niya na nagpapahinga si Kanang at inakala niya na sumuko na ito sa pagsira ng pader. Singkumpiyansa pa rin si Kanang gaya ng dati kaya tinanong niya si Zian Li kung handa na itong makita siyang sirain ito. Sinabihan siya ni Zian Li na ituloy lang kaya ginamit ni Kanang ang kanyang Arubo spell. Ito ay bumubuo ng maliliit na bolang tubig sa dingding at napagtanto ni Echo na ito ang parehong engkanto na ginamit ni Kanang sa labada. Ipinaliwanag ni Kanang na ang dingding na ito ay gawa sa lupa na nagiging napakaselan kapag sumisipsip ito ng tubig ng higit sa kapasidad nito. Lubos na humanga si Zian Li ngunit nagtataka siya kung bakit ginamit ni Kanang ang Arubo spell gayong ang espesyalidad niya ay ang Eroi spell. Ang sagot ni Kanang ay simple lamang dahil sinabi niya na ginawa lang niya ito dahil mas madali. Muling namangha si Zian Li dahil sa halip na gumamit ng puwersa, nakita ni Kanang na lupa ang dingding at pinili na hugasan na lamang ito. Ipinaliwanag ni Zian Li na may mga spell na angkop sa ilang sitwasyon at paksa at trabaho ng isang salamangkero na makita ito. Itinuring ito ni Kanang na isang papuri at nagtataka siya kung nangangahulugan nito na tuturuan siya ni Zian Li. Ipinaalala ni Zian Li sa kanya na siya ang gagawa ng desisyong yun at kinumpirma niyang magiging estudyante niya si Kanang simula ngayon. Sinasabi niya kay Kanang na siya ang pinakamswerte sa lahat ng bata sa mundo at sumasang-ayon si Kanang sa kanya. Sabi niya hindi lang niya nahanap ang kanyang guro ngayon, kundi kasama rin niya si Miracle. Naiinis muli si Zian Li at ipinaalala niya kay Kanang na mas mahalaga ang kanyang guro kaysa pa sa kanyang kasintahan. Ngayong estudyante na niya si Kanang, marami na siyang dapat gawin. Napakaraming bagay ang ituturo sa kanya ni Zian Li at tutulungan pa niya ito sa kanyang mga eksperimento. Nagtataka lang si Zian Li kung ano ang gagawin ni Miracle at nabigla siya. Ipinaliwanag niya na malaki ang igagaling ni Kanang at angat siya sa buhay kaya magkukumpulan ang mga babae sa paligid niya upang pag-agawan siya. Hindi ito maitatanggi ni Miracle dahil malaki na ang inunlad ni Kanang para maging estudyante ng isang maharlikang salamangkero. Mabilis siyang umangat at siya'y isa pa ring prinsesa na may mababang katayuan. Lubhang nalulungkot si Miracle sa sarili at alam niyang kung wala siyang gagawin, walang kinabukasan kung saan sila magkasama ni Kanang. Nagsimulang manginig si Miracle dahil sa kaba kaya sinabi ni Kanang kay Zian Li na huwag maging masama sa kanya.
Alam ni Kanang na mahilig si Zian-Li mang-asar ng babae at tipo siyang huli na kung makaisip. Talagang ibinalik ni Kanang ang banat sa lalaking ito habang sinabi niyang tipo siyang maging masama sa babaeng gusto niya, tanging para lang makitang inagaw ito sa kanya. Talagang tinamaan ni Kanang si Zian-Li sa pinakamalalim na punto kaya sinabi ni Zian-Li na sapat na. Nagtataka si Kanang kung may nasabi siyang mali kay Professor Honey ngunit sinabi lang ni Zian-Li. Siya na huwag siyang tawagin ng ganoon. Sa gabi, iniisip ni Mirka kung paano tama si Zian-Li kaya determinado siyang gumawa ng isang bagay. Ilang sandali pa, magsisimula na ang pagsasanay ni Kanang kaya sinabi niyang tinatanggap niya ang anumang uri ng mahirap na pagsasanay. Sinasabihan siya ni Zian-Li na maghanda ngunit nagulat siya nang sinimula ni Kanang na hulaan kung ano ang gagawin nila. Nagtataka si Kanang kung sisimulan nila sa 3-dimensional na bilog o oblique magic circles. Kung si Kanang ang masusunod, sinabi niyang sisimulan nila sa pagtuturo sa kanya ng 50-section compound spell. Sa kasamaang palad, sinimulan ni Zian-Li ang pagsasanay sa pagpapagawa kay Kanang ng malilinis na kopya ng lahat ng ang mga papeles na hawak niya. Maraming sikreto sa mga papeles na ito kaya sinabi ni Zian-Li sa iba na maghintay sa labas. Pagkatapos, pinagawa ni Zian-Li kay Kanang ang water orb nito para makapagnap siya habang tinatapos ni Kanang ang trabaho. Sa labas, ibinunyag ni Mirka kay Teal na nag-eensayo siya sa paggamit ng espada. Nagsisimula pa lang siya at marami pa siyang kailangang matutunan. Ginagamit niya ang bawat segundo ng kanyang bakanteng oras sa pag-eensayo at sinabi niya kay Teal na huwag sabihin kay Kanang. Nakipag-spar si Mirka kay Dario at desidido siyang maging karapat-dapat para kay Kanang. Pagkalipas ng ilang oras, nagising si Zian-Li at nagtaka kung tapos na si Kanang. Kalahati pa lang si Kanang kaya sinabi ni Zian-Li na napakabagal niya. Sabi ni Kanang na hindi ito maiiwasan at ipinaliwanag niya na ito ay dahil pagod na siya sa pagsubok na basahin ang napakapangit na sulat kamay ni Zian-Li. Ang mga titik niya ay mukhang kumpol ng mga uod na naglalaban-laban kaya sinabi ni Kanang na kailangan niyang magpabayad para sa lahat ng paghihirap na ito. Ipinapaalala ni Zian-Li sa kanya na isa itong pagsasanay at ipinaliwanag niya na ang impormasyon at kaalaman ay dalawang magkaibang bagay. Ang nakukuha mo sa pagbabasa ay impormasyon at ang sinusuri mo sa iyong isipan ay kaalaman. Ang katawan mo ay naaalala ang kaalamang ito at ang kaalamang iyon ay nagiging kapangyarihan. Muling nabigyang inspirasyon si Kanang kaya nangako siyang hinding-hindi na muling magdududa kay Zian-Li. Bago umalis si Kanang, binanggit niya na nakakita siya ng isang diagram sa isa sa mga memo. Nagtataka siya kung iyon ay uri ng Geuma o spell, ngunit hindi sinabi ni Zian-Li kung ano iyon. Sa halip, sinabi niya na mas madaling ipakita na lang ito sa kanya ngunit kailangan pa itong maghintay hanggang sa kanilang susunod na misyon sa pagsasanay. Inaasahan nito ni Kanang at sandali siyang nagpaalam kay Mirka. Nang lumaon, napansin ng ibang mga salamangkero na mas lalong tumangkad si Kanang. Ipinaliwanag ni Kanang na natural lamang ito dahil siya ay 10 taong gulang na. Nagkaroon siya ng biglang paglaki at kinikilala ng iba na medyo lumakas din ang kanyang kapangyarihang mahika. Gusto ni Victa na makipaglaban muli kay Kanang ngunit sinabi ni Rachel na nangako si Kanang na gagawa sila ng eksperimento sa paglipad. Pinag-aawayan nila ang kanyang atensyon ngunit dumating si Zian-Li upang sabihin na oras na para sa pagsasanay. Sinubukan nilang pigilan siya ngunit ipinagawa ni Zian-Li kay Kanang ang mas marami pa niyang water pillows para makatulog ang lahat. Nagsimula ang kanilang leksyon habang pinapaalalahanan ni Zian-Li si Kanang na ang mga kagamitang mahika ay gumagana sa salamangkeros. Kapangyarihang mahika. Ang mga inhinyero ng mahika ay mga mangkukulam na kumikita sa pamamagitan ng paggawa ng mga kagamitang mahika. Dinala ni Zian-Li si Kanang sa kanyang silid at namangha si Kanang dahil mas marami pang memo dito kaysa sa kanyang opisina. Maraming sulat kamay doon ngunit ito rin ay isang koleksyon ng mga mahikang spell na hindi pa nakita ni Kanang kailanman. Napakaraming magagandang bagay doon na gustong tirhan ni Kanang dito ngunit sabi ni Zian-Li na hindi na yun kakailanganin. Ipinaliwanag niya na kalaunan ay makukuha ni Kanang ang lahat ng ito at hindi na makapaghintay si Kanang. Ipinakita ni Zian-Li sa kanya ang kagamitang mahika na kasalukuyan niyang ginagawa at inihayag na ito ay bahagi ng diagram na nakita ni Kanang kanina. Ipinaliwanag ni Zian-Li na kapag natapos ito, papayagan nito ang gagamit na kumain ng bagong lutong at mainit na pagkain sa kanilang silid nang hindi na kailangang pumunta pa sa kusina.
Sinabi ni Zienli na ang kanyang mahika sa lupa ay mahusay para sa pagmomodelo ng mga hugis ngunit ang mga pinong detalye at malalambot na bahagi ay hindi madali. Nahihirapan siya nitong tapusin ang kasangkapan kaya na-realize ni Kanang na gusto siyang tulungan ni Zienli gamit ang kanyang mahika sa tubig. Humanga si Zienli sa galing ni Kanang sa pagtukoy kaya ipinaliwanag niya na kalaunan ay tutulungan siya ni Kanang sa kanyang trabaho. Sila ay magiging mas mahusay kapag magkasama at madodoble nila ang mga eksperimento. Dumating sina Jessa at ang Grandmaster habang handa siyang pag-usapan ng diwa ng mahika kay Kanang. Para kay Zienli, abala lang siya kaya sinabihan niya si Kanang na gumawa ng kanyang una na gawa sa tubig para patulugin siya. Tungkol naman sa kanilang proyekto, sinabi ni Zienli na ang kanyang mahika ng lupa ang bahala sa pagpapatibay ng panlabas na balangkas. Gayunpaman, kailangan nilang umasa sa mahika ng tubig ni Kanang para likhain ang maliit na panloob na mekanismo. Nang magpahinga sila para mananghalian, sinabihan ng ibang salamangkero si Kanang na maaari niyang palitan ang kanyang guro kahit kailan niya gusto. Inamin ni Kanang na pinagtatrabaho siya ng husto ni Zienli ngunit hindi niya ito nanaisin sa ibang paraan. Nagtataka si Kanang kung nasaan si America kaya ipinaliwanag ni Reisha na siya ay nasa seremonya ng pagtanggap sa mataas na paaralan para sa mga maharlika. Nagsisimula na ang kanyang mas mataas na edukasyon ngayon kaya nagtataka ang Grandmaster kung ano ang susunod na gagawin ni Kanang. Plano ni Kanang na kumuha ng pagsusulit sa pagtatapos pero ang tinutukoy pala ni Monday ay eskwelahan ng mahika. Ito ay isang paaralan kung saan matatalinong salamangkero mula sa buong mundo ay pumupunta upang matuto. Lahat ng mga royal na salamangkero sa Kastilyo ay nagtapos sa eskwelahan ng mahika kaya iniisip ni Monday na dapat ding pumunta si Kanang doon. Kailangan nilang maging 12 taong gulang o mas matanda para makapagpatala kaya mayroon pa ring oras si Kanang upang magdesisyon. Lumipas ang 2 taon sa isang kisap mata at gumamit si Kanang ng ori sa harap ng lahat. Gumamit si Zienli ng sarili niyang salamangka para atakihin si Kanang ngunit nakita natin na natuto si Kanang gumamit ng pinagsamang salamangka na may higit sa 50 seksyon. Gumamit siya ng isa na may 55 seksyon at bumuo ito ng malaking pader ng tubig mula sa wala. Gumamit si Kanang ng alon para harangan ang atake ni Zienli at namangha ang lahat. Pagkatapos, nakita natin na ang kagamitang mahika na kanilang ginagawa ay nakumpleto na. Ginagamit nila ito para gumawa ng pie at ipinaliwanag ni Kanang kay America na naging sikat na ang kagamitan. Maraming tao ang bumibili nito at sigurado si Kanang na malaking halaga ng pera ang napupunta sa bulsa ni Zienli. Sa tingin ni Kanang, dapat man lang siyang bayaran para sa kanyang trabaho ngunit itinuro ni Zienli na pinayagan niya si Kanang na gumawa ng mga eksperimento na hindi kayang bilhin ng pera. Nang maglaon, nalaman ni America na nagtulungan silang dalawa sa kabuuang 7 kagamitang mahika. Masikap sila sa trabaho at nagsulat pa sila ng 5 papel tungkol sa mga bagong teorya ng mahika. Gumawa din sila ng manual para sa mga eksperimento ng mahika at kasalukuyan silang gumagawa ng isa pang kagamitang mahika. Sa ganoong sandali, nagulat si Kanang nang sabihin ni Zienli na kaya na niyang tapusin ang natitira ng mag-isa. Itinuturo ni Kanang na magkasama silang bumubuo ng isang kahon na nang-aakit ng maraming insekto at kakailanganin ni Zienli ang tulong niya. Ipinapaalala ni Zienli kay Kanang na magiging 12 taong gulang na siya ngayong tagsibol kaya kailangan niyang maghanda para pumasok sa paaralan ng mahika. Sinasabi ni Kanang na ayaw niyang pumunta at hindi naman niya kailangan. Naniniwala siyang si Zienli ang pinakamagaling na guro kaya gusto niyang patuloy na matuto ng mahika sa tabi niya. Sa kasamaang palad, itinuturo ni Zienli na natapos na ni Kanang ang paggawa ng mga kopya ng kanyang mga memo at blueprint ng mga gamit sa mahika. Tapos na ang trabaho pero sinasabi ni Kanang na marami pa siyang matututunan. Muling tumanggi si Zienli dahil siya ay isang gumagamit ng mahika sa lupa at hindi siya makapagturo ng mahika sa tubig. Nais pa ring manatili ni Kanang ngunit itinuro ni Zienli na maaaring mayroong isang pambihirang salamangkero ng tubig sa paaralan. Maaaring mayroong isang 3-star doon o kung mapalad si Kanang, maaaring mayroong isang 4-star. Nag-aatubili pa rin si Kanang ngunit sumasang-ayon si Marika kay Zienli. Sa tingin niya ay dapat pumunta si Kanang at maging pinakadakilang salamangkero. Ipinangako niyang hihintayin siya at magiging isang karapat-dapat para sa kanya. Nabigyan ng inspirasyon si Kanang kaya nagpasya siyang umalis. Bago umalis si Zienli, iniisip ni Kanang kung ano ang kakailanganin niya pagpunta niya sa eskwelahan ng mahika.
Ipinaliwanag ni Zienli na nasa kanya na ang kailangan niya kaya ipinalagay ni Conang na ang tinutukoy niya ay ang kanyang mahusay na pagpapatawa. Hindi pala yun at sinurpresa siya ni Zienli sa totoong sagot. Sabi niya na ang pinakakailangan ni Conang ay ang kanyang mga mata. Hindi makapaniwala si Conang na nakalimutan niya ang kanyang layunin kaya nagmadali siyang pumunta sa kanyang silid. Lubos na tama si Zienli dahil nakalimutan ni Conang ang kanyang pinakamalaking ambisyon. Ito ang kanyang pinakadakilang hiling at ang pinakamahalagang layunin na kinabubuhayan niya. Nakalimutan niya ito dahil natuto siyang gumawa ng maraming bagay nang hindi nakakakita. Tinatawag ni Conang ang sarili niyang mangmang sa paglimot dahil ang pinakalayunin niya ay makalikha ng bagong mga mata. Habang pauwi si Marika, hindi niya mapigil ang umiyak. Pinupuri siya ni Zienli sa pananatiling kalmado sa harap ng kanyang maliit na nobyo ngunit sinabi niya rito na tumahimik. Iniisip niya kung paano sa nakaraang 2 taon nabuo ni Conang ang kanyang reputasyon bilang isang mangkukulam. Kung makakakita siya sa pamamagitan ng mahika, siya ang magiging kauna-unahang tao sa kasaysayan na nakagawa nito. Natatakot si Marika na baka maiwanan siya at masama ang kanyang pakiramdam sa naiisip niyang ito. Pagkakaroon, sinasabi niya kay Marika na may bahagi sa kanya na naghahangad na hindi na makakita ang mga mata ni Conang para manatili siya sa tabi niya. Sumasang-ayon si Zienli na masama siyang tao dahil sa pag-iisip nito ngunit mas mabait si Dario. Itinuro niya na may liwanag sa dilim sa puso ng bawat isa. Ang layunin ay hindi malunok ng alinman para makapili siya ng tamang landas. Pinaalalahanan niya si Marika na ang kanyang pinagsasanayan sa loob ng 2 taon ay hindi lang ang kanyang katawan, kundi pati na rin ang kanyang isip. Sabi ni Zienli na masyadong maluwag si Dario sa kanyang estudyante ngunit itinuro ni Dario na masyadong mahigpit si Zienli sa kanyang estudyante. Naging napakahigpit si Zienli kay Conang at ngayon ay iniwan na lang niya ito. Inilista ni Zienli ang lahat ng iba't ibang uri ng mahika na itinuro niya kay Conang at sinabi na magiging higit pa sa maayos ang kalagayan nito. Sa kasamaang palad, wala pa siyang narinig na sinumang sumubok gumawa ng mga mata gamit ang mahika kaya kung makakamit ni Conang ang kanyang layunin ay nasa kanya na. Kumpiyansa si Zienli na magagawa ito ni Conang dahil si Conang ang estudyante na pinagmamalaki niya. Bumalik kay Conang, agad siyang nagsimulang magtrabaho. Ginamit niya si Ayori upang lumikha ng isang globo ng tubig at inisip ang ilan sa mga bagay na itinuro sa kanya ni Zienli. Sinabi ni Zienli sa kanya na ang mata ng isang insekto ay isang kumpol ng higit sa 10,000 salamin. Nagsasagawa si Conang ng ilang eksperimento sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang Arubo spell at isang bilog ng tubig ngunit hindi iyon ang hinahanap niya. Matapos ang ilang oras ng pag-eeksperimento, nadismaya si Conang dahil hindi niya matukoy ang kanyang kasagutan. Hindi rin siya makatulog kaya inimbitahan niya ang kanyang kapatid sa sauna. Sabi ni Ryota, dapat nilang imbitahan ang kanilang ama kaya pinuntahan nila para gisingin ito. Gusto ni Arsene na sumama ang kanilang ina kaya sabay-sabay na silang pumunta. Ipinaliwanag ni Conang na may ginagawa siyang eksperimento ngunit kasalukuyan siyang naipit. Ito ang pinakamalaking eksperimento na nagawa niya sa ngayon at alam na ng kanyang pamilya na ito ay may kinalaman sa mga mata na sinusubukan niyang gawin. Hindi pa nga malapit si Conang kaya't sinasabi ng kanyang pamilya na narito sila para sa kanya kung sakaling kailanganin niyang magpahinga muli. Kalaunan, naiisip ni Conang kung gaano kasuporta ang kanyang pamilya. Lagi silang nariyan para sa kanya at hindi na siya makapaghintay na makita ang kanilang mga mukha. Nagtataka siya kung ano ang magiging hitsura nila at sinabi niyang gusto niyang makita kung ano ang nakikita nila. Pagkaraan ng ilang sandali, muling pinagpatuloy ni Conang ang kanyang eksperimento. Gumawa siya ng bilog ng tubig at ginamit ang aruba upang takpan ito. Ipinaliwanag niya na ang gitna ay ang salamin ng tubig at nilagyan niya ng espesyal na disenyo ang ibabaw. Sa ganitong paraan mababasa ng disenyo ang gumagalaw na tanawin at may padala ito sa kanyang isipan. Ang orasayon ay lalong nagiging komplikado habang inilalapat ni Conang ang mas marami sa mga natutunan niya mula sa pag-eeksperimento at ang orasayon ay kumpleto. Sa wakas ay sinubukan ito ni Conang at siya ay namangha nang makakita siya sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Natapos na niya sa wakas ang kanyang misyon sa buhay at hindi niya mapigil ang umiyak. Lubhang naging emosyonal si Conang dahil nakikita na niya ngayon ang magandang mundo na matagal na niyang gustong makita. Ito ang pinakadakilang sandali sa kanyang buhay ngunit nagkaroon ito ng kakaibang kaganapan nang matuklasan ni Conang.
Isang kakaibang nilalang sa likod niya. Ilang sandali bago nito, pinaalalahanan ni Connor ang sarili na nagpasya siya na ang unang taong titingnan niya pagkatapos niyang makakita ay ang sarili niya. Hindi kailanman kayang gawin ni Connor ang anumang bagay ng mag-isa at lagi siyang nagbibigay problema sa mga tao sa paligid niya. Madalas siyang nadadapa at ang lahat ng bagay ay isang pagsubok para sa kanya kaya kinamumuhian ni Connor ang sarili niya ng lubos. Gumawa si Connor ng salamin para makita ang kanyang refleksyon at nagulat siya sa sarili niyang hitsura. Palagi niyang iniisip kung ang pagkakita sa sarili ay lalo pang magpapataas ng pagkamuhi niya sa sarili, ngunit ngayon ay napagtanto niya na siya pa rin ang parehong tao. Dito humarap si Connor sa nilalang at nagtataka lamang siya kung ano ang ginagawa nito rito. Nagsisimulang isipin ni Connor na ito ang tunay na anyo ni Aiko ngunit pumasok sa silid ang totoong Aiko. Nagulat si Connor at napagtanto niyang hindi mahawakan ang nilalang. Nagtaka si Connor kung nakatirintas ang buhok ni Aiko at kinumpirma naman niya na oo. Pinuri niya ang damit nitong pangkatulong at naging emosyonal si Aiko. Napagtanto niyang natupad na sa wakas ni Connor ang pangarap nito at kinumpirma ni Connor na nakakakita na siya ngayon. Gusto ni Aiko na magdiwang ang lahat kaya naisip ni Connor na dapat silang kumain ng alimango. Noon din, nagtaka si Connor kung may sungay sa ulo si Aiko. Matapos niyang sabihing wala, lumabas si Connor upang tingnan kung ano ang itsura ng mundo. Hindi ito tulad ng inaasahan niya at nakita natin na tila baligtad ang paningin niya. Sabi ni Aiko na matutuwa ang lahat na marinig ang balita ngunit may tanong muna si Connor. Nagtaka siya kung nakikita ni Aiko ang bagay sa likod niya ngunit wala itong kaalam-alam sa sinasabi niya. Naisip ni Connor kung paano naging lubhang matagumpay ang eksperimento niya ngunit may ilang bagay siyang hindi maipaliwanag. Masaya ang pamilya niya na marinig na nakakakita na siya ngayon ngunit may bumabagabag kay Connor. May pakpak ang kapatid niya at magkaiba ang kulay ng mga mata ng nanay niya. Hindi niya ito inasahan at nagtataka lang siya kung bakit napakaganda ng hitsura nila. Natutuwa sila nang marinig nilang humanga si Connor sa kanilang hitsura dahil parang sinasabi niya na sila ay mukhang kahanga-hangang mga mandirigma. May kakaiba talagang nangyayari kaya tinanong ni Connor si Aiko kung may mga tao sa mundong ito na may pakpak. Lubusang nagkamali ng intindi si Aiko at sinabi niya na lahat ng tao ay ipinanganak na may pakpak. Sa pagbukadkad ng mga pakpak na tinatawag na kalayaan at potensyal, lahat ng tao ay maaaring lumipad patungo sa kalangitan ng isip. Kalokohan lang ang lahat ng ito kaya napagtanto ni Connor na may nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Sa sandaling yon, naririnig ng lahat na nakauwi na si Arsen. Naiisip ni Connor kung gaano kastig tingnan ng iba kaya naiisip na lang niya kung gaano kahanga-hanga ang kanyang ama. Dumating si Arsen para batiin si Connor ngunit hindi maintindihan ni Connor kung ano siya. Sobrang saya ng pamilya kaya nagplano sila ng isang malaking pagdiriwang. Pagkaalis ng kanilang mga magulang, tinanong ni Connor si Ryota kung karaniwan bang gawa sa ulap ang kanilang ama. Siyempre, hindi rin siya naintindihan ni Ryota at napagtanto ni Connor na kailangan niya. Humingi ng payo kay Zhenli. Pagbalik sa kastilyo, pumunta si Victo upang makita si Zhenli at namangha siya sa kalinisan ng kanyang silid. Sabi ni Victo na inayos ni Connor ang nakakahiyang kalat kaya sinabi lang ni Zhenli sa kanya na sabihin ang kanyang layunin. Ipinaliwanag ni Victo na pinayagan ng hari si Zhenli na lumabas. Tila mayroong magandang balita at ito ay may kinalaman kay Connor. Pagbalik sa ating bida, sinabi sa kanya na papalapit na sina Zhenli at Meraika. Natutuwa si Meraika dahil sa wakas ay natupad ni Connor ang kanyang pangarap. Ipinakita ni Connor sa kanya ang mahika na gumagawang posible ang lahat ng ito at ipinaliwanag niya na ito ay ang mata ng mga salamin na sumasalamin sa lahat. Tinatawag niya itong matang salamin kaya iniisip ni Meraika kung magagamit niya ito para makita siya. Sabik si Connor na titigan siya dahil pinaghirapan niya ng husto para makita ang mukha niya. Idinilat ni Connor ang kanyang mga mata at sinabi niyang mayroon siyang napakagandang kulay blonde na buhok at asul na mata na parang yelo. Mas maganda pa siya kaysa sa inaakala niya ngunit nagulat siya nang makita niya ang isang dambuhalang balahibo sa kanyang ulo. Nagtataka si Meraika kung hindi ba niya naabot ang kanyang pamantayan kaya tiniyak ni Connor sa kanya na hindi iyon ang dahilan. Sabi niya, maganda siya, parang balahibo ng ibon at syempre, nalito siya. Mabuti na lang at naroon si Aiko upang magpaliwanag, at sinabi niyang ang tinutukoy nito ay ang mga pakpak ng kalayaan at potensyal.
Naroon din si Dario at ipinaliwanag niyang marami nang nag-ensayo si Mir Aika. Malakas na rin siya ngayon upang mapabagsak ang isang malaking lalaking nasa edad sa isang tama. Pinuri siya ni Conang sa kanyang astig na espada, at tinawag itong kasama ni Dario. Ang espadang tinutukoy pala ni Conang ay ang espada sa likod ni Dario na walang ibang nakakakita. Si Zian Li ang susunod na dumating at nakita siya ni Conang bilang isang kumikinang na figura. Nakakasilaw ang kanyang liwanag kaya sinabi ni Conang na masyado siyang maliwanag. Inaasahan ito ni Zian Li habang ipinapaliwanag niya na siya ay laging nagniningning. Walang ideya si Conang kung ano ang ibig sabihin nito at iniisip niya na si Zian Li ay kapareho ng uri ng kanyang ama. Determinado si Conang na alamin kung ano ang nangyayari kaya sinabi niya kay Zian Li na gusto niya itong kausapin. Ipinaliwanag ni Conang ang lahat sa kanya at nagulat siya nang tumawa lang si Zian Li. Sabi niya na hindi ito nakakatawa ngunit hindi mapigilan ni Zian Li dahil wala sa mga ito ang may katuturan. Hindi makapaniwala si Zian Li na may dambuhalang alimango na sumusunod kay Conang o na may balahibo ng ibon sa ulo ni Mir Aika. Sabi ni Conang, kakilakilabot ito dahil saan man siya magpunta, kasama niya ang alimango na ito. Kahit na sa huli ay pakasalan niya si Mir Aika at lumipat upang manirahan kasama niya, nandoon pa rin ang alimango. Sumeryoso si Zian Li at pinag-usapan nila kung paano rin nagkakaiba ang mga kulay ng tanawin na nakikita ni Conang. Ang pinakamahalaga kay Zian Li ay mas maliwanag siyang sumisikat kaysa kaninuman. Sabi niya, siya ang pinakamaliwanag na tao sa mundo at halos kasing liwanag siya ng araw kung sumikat. Gayunpaman, malaking pahirap ito kay Conang dahil hindi niya man lang ito matignan. Sa wakas ay sumeryoso si Zian Li at ipinaliwanag niya na may dalawang hula siya tungkol sa kung anong nangyayari. Ang una ay nakikita ni Conang ang mga hugis ng kaluluwa ng mga tao. Inaasahan ni Conang na ito ay isang pagkakamali dahil mangangahulugan nito na ang kanyang kaluluwa ay may hugis alimango. Ang ikalawang hula ni Zian Li ay na may uri ng mahiwagang karamdaman ang nagdudulot ng ilang biswal na halusinasyon. Ipinaliwanag niya na ang ilang lokasyon ay maaaring mag-ipon ng mahiwagang kapangyarihan habang ang ibang lugar ay maaaring daanan ng mahiwagang kapangyarihan. Nakapunta na si Zian Li sa isa sa mga lugar na ito at ang mahiwagang kapangyarihan doon ay naging dahilan upang hindi siya makakilos. Habang nagsisimulang lumabo ang kanyang kamalayan, nakita niya ang mga bagay na katulad ng nararanasan ni Conang. Sa kasamaang palad, wala silang sapat na impormasyon sa ngayon upang matukoy kung alin sa kanyang mga hula ang tama. Nagtataka si Conang kung ang kanyang eksperimento ay isa palang kabiguan ngunit hindi man lang siya pinayagan ni Zian Li na isipin yun. Sabi niya, iyon ang obra maestra ng kanyang minamahal na estudyante at gama ng pakiramdam ni Conang. Ipinaliwanag ni Zian Li na may iba't ibang uri ng nilalang na may paningin ngunit walang sino man ang makapagsasabi ng sigurado kung ano ang tamang paraan upang makakita. Ang bawat isa ay maaaring magkaroon ng sarili nilang paraan ng pagtingin sa mga bagay at ganoon din kay Conang. Bukod doon, kung nagtataka si Zian Li kung ano ang nakikita niya, baka may sinasabi ito sa kanya na mahalaga. Mas mabuti na ang pakiramdam ni Conang at pinaalalahanan niya ang sarili na nagsisimula pa lang siyang makakita. Hindi masabi kung ano ang nangyayari kaya sinabi ni Zian Li na huwag sabihin ni Conang kahit kanino hanggang sa malaman niya ito. Natutuwa si Conang na humingi siya ng payo kay Zian Li ngunit nakakasilaw pa rin siya. Sa labas, naalala ni Mir Aika na nalalapit na ang kaarawan ni Conang. Iniisip niya kung anong uri ng regalo ang dapat niyang ibigay kay Conang at sinabi ni Echo na magugustuhan ni Conang ang anumang galing sa kanya. Bumalik si Conang at hindi mapigilan ni Zian Li ang tumawa habang naiisip niya si Mir Aika na may balahibo sa ulo. Pagkatapos nito, inimpake ni Conang ang lahat ng kanyang gamit habang naghahanda siyang pumunta sa paaralan ng mahika. Ang kanyang kwarto ay wala ng laman ngayon at hindi na malaya ni Echo kung gaano pala ito kaluwag. Kalaunan, ipinagdiwang ng lahat ang ika-12 kaarawan ni Conang. Ang regalo ni Arson kay Conang ay isang bagong tungkod at binigyan siya ng kanyang ina ng bagong panulat. Binigyan siya ni Ryota ng isang libro at nagulat si Conang nang makita na ito ay isang mapa para sa mga mahilig sa pagkain. Ito ay gawa mismo ni Ryota sa pamamagitan ng paghahanap ng magagandang kainan na maaaring bisitahin ni Conang sa kanyang daan patungo sa paaralan ng mahika. Sabi ni Ryota na napakalayo ng paaralan at labis itong ikinalungkot ng lahat.
Maging ang ina ni Kanang ay nagsimulang umiyak ngunit ipinaalala ng lahat sa kanya na magtatapos si Kanang sa lalong madaling panahon. At kung malayo man talaga si Kanang, lagi niyang mamahalin ang kanyang ina. Pinapaalalahanan ni Arsen ang lahat na ito ay oras ng pagdiriwang kaya bumalik silang lahat sa pag-e-enjoy. Pagkatapos, nagtataka si Mir Aika kung handa na bang umalis si Kanang. Ipinaliwanag ni Kanang na inimpake na niya ang lahat ng kailangan at bibili na lang siya ng iba pa niyang kakailanganin. Ipinaliwanag ni Mir Aika na may pasok siya sa araw ng pag-alis ni Kanang kaya hindi niya ito may hahatid. Humingi siya ng paumanhin ngunit binawi niya ito sa pagbibigay sa kanya ng regalo. Ito ang kanyang bracelet at ipinaliwanag ni Mir Aika na magkakaroon sila ng pares na magkapareho. Gustong-gusto ito ni Kanang at sinabi niya na ang mga pulse heiress ay kumikinang ng mas maliwanag kaysa anumang korona. Sinabi niya sa kanya na sa tuwing magiging mahirap ang mga panahon sa paaralan ng mahika, dapat siyang makipag-usap sa pulse heiress na parang ito ang siya. Sinabi ni Mir Aika na gagawin din niya ang ganoon sa kanya upang lagi silang maging malapit. Sinabi ng dalawa na magsusulatan sila sa isa't isa palagi at nangako si Kanang na babalik sa kanya anuman ang mangyari. Maya-maya, naghanda si Kanang na umalis patungo sa paaralan ng mahika. Sobrang emosyonal si Kanang ngunit sinabi ni Orson na kailangan nilang magpaalam kay Kanang nang walang luha. Sigurado siya na mas balisa si Kanang kaysa kaninuman kaya kailangan nilang maging matatag para sa kanya. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya upang pigilin ang kanilang luha para hindi nila alalahanin si Kanang ngunit nagulat silang lahat nang sabihin lang ni Kanang na magkikita sila mamaya. Casual siyang sumakay sa kanyang karawahe at hindi makapaniwala ang kanyang pamilya na tila hindi man lang siya nag-aalala. Sinabi rin ni Aiko sa lahat ang hanggang mamaya at sumakay din siya sa karawahe. Umalis si Kanang at sinabi niyang magkikita muli sila ng lahat sa loob ng ilang taon. Tuwang-tuwa pala si Kanang habang iniisip niya kung anong uri ng mga mangkukulam ang makikilala niya sa eskwelahan. Pagkatapos ay tiningnan natin ang ilang magkakaibang lugar habang ang ilang estudyante ay patungo sa eskwelahan ng mahika. Isa sa kanila ay isang santa na nagngangalang Reyes at sinabihan siya na oras na para umalis. Salamat sa panunood ng aking recap. Siguraduhin ninyong i-like ang video.